Bata pa lang ay malinaw na kay Robin kung ano ang tatahakin niyang landas. Habang ang ibang mga bata sa kanilang baryo ay naglalaro ng holen o nagtutumpok ng tansan, siya naman ay abala na sa pagguhit ng mga sundalo sa kanyang lumang kwaderno. Sa tuwing dumaraan ang mga sundalong nakauniforme sa kalsadang malapit sa kanilang bahay, ay napapahinto siya at napapahanga. Para sa kanya, sila ang tunay na bayani dahil sa pagiging matatag, handang magsakripisyo at may tapang na humarap sa anumang panganib. Ngunit hindi ganon ang tingin ng kanyang ina, si Aling Lolita. Ayaw kasi ng ginang na tahakin niya ang landas na ito dahil sa panganib. Alam naman kasi ng lahat kung ano ang kinahihinatnan ng pagiging isang sundalo. May tuturing kang bayani ng bansa pero hindi rin naman sapat ang kita. At palaging nasa alanganin ng buhay. Kung minsan ay hindi na nakakauwi pa ng buhay. Mas gusto ni Aling Lolita na tahakin ng anak ang pagiging doktor o guro o kahit pag-aabuga siya. Basta wag lang pagsusundalo dahil tsak na tsak ang pagbubuwis ng buhay dito. Sa tuwing babanggitin ito ng ginang ay isa lang lagi ang tugon ni Robin. Nay, alam ko naman po na malaking tulong din sa mga tao mga sinasabi nyo. Mas gusto ko po kasi na lumaban para sa bayan. Gusto ko po talagang maging isang sundalo na may pagmamalaki hindi lang po ng ating baryo, kundi ng buong bansa natin. Sa kabilang banda ay kakaiba naman ang pananaw ng kanyang tatay na si Roy. Bagamat hindi ito buong-buo na sang-ayon sa kagustuhan ni Robin, pero tila nakikita niya ang matinding ninga sa puso ng anak. Kaya hinayaan na lang din niya sa kagustuhan nito. Ayaw ko man din katulad ng nanay mo pero hahayaan lang kita sa gusto mo anak. Alam kong hindi kita mapipigil kung yan talaga ang gusto mo. Kung ako lang talaga masusunod, sana ay maging albularyo kang tulad ko. Mataas din ang dangal nun at nakakatulong rin sa kapwa. Alam ko naman yun, Tay. Pero gusto ko po talagang maging sundalo. Salamat po sa pag-intindi niyo sa akin, Tay. Pagkatapos ng high school, dahil alam ni Robin na hindi sasang-ayon si Nanay Lolita, kaya lihim siyang nagtungo sa kampo ng mga sundalo para mag-enroll. Ang mga kaibigan niya ay nagulat sa ginawa niyang yon. Ang ilan ay humanga, ngunit ang iba naman ay kinutya siya. Pero wala siyang pakialam sa mga nang-aasar dahil para sa kanya, wala na talagang balikan dahil ito ang landas na tatahakin niya. Matapos magpatala ng sarili, ay hindi niya kagad ito sinabi sa kanyang ina. Dahil alam niyang mariin nga itong tututol. Si Tatay Roy lang ang nakakaalam sa desisyon niyang yon. Kaya habang naghihintay ng araw ay inilaan na muna ng Ginoo ang pagtuturo sa anak ng mga katuruang may kinalaman sa pagiging albularyo. Nang dumating ang araw na kailangan na niyang umalis sa kanilang bahay para sa unang pagsasanay, nagulat ng husto si Nanay Lolita habang si Tatay Roy ay hindi na nagulat. Bukod sa galit, ay masamang-masama ang loob ng ginang dahil sa ginawang yun ng binata. Nay, pasensya na po talaga kung kay tatay ko lang sinabi na naka-enroll na po ako sa kampo. Alam ko naman po kasing hindi niyo ako papayagan eh. Pero wag po kayong mag-alala dahil sinisiguro ko po sa inyong magiging ayos lang ako. Nay, pangako ko po yan sa inyo. Umiyak lang ng umiyak ang ginang habang inaalo-alo ni Tatay Roy. Nay, wag na po kayong umiyak. Ayaw ko pong umalis na may sama kayo ng loob sa akin. Paano ko po mapagbubuti niya ng training ko kung ganito ang iiwanan ko? Lolita, tama ang anak mo. Huwag kang magtanim ng sama ng loob dahil baka kaapekto yun sa kinabukasan niya. Sa halip pagpalain natin siya para kapag nasa kampo na siya magampanan niya ng maayos yung gagawin niya ron. Bilang pag-aalo, niyakap ng binata ang ina hanggang sa tumahan yon. Makalipas ang ilang saglit, ay nag-usap na muna ng masinsina na mag-ama. Niyakag ni Tatay Roy ang anak sa ilalim ng kanilang bahay kung saan niya isinasagawa ang panggagamot. Tay, bakit niyo po ako pinapunta rito? Meron lang akong ibibigay sa iyo, anak.
tanggapin mo tong kahon na ito. Po? Ano po ba ito, Tay? Sige, buksan mo para makita mo, anak. Ganun na nga ang ginawa ni Robin. Pagbukas niya ng lumang kahon na may nakaukit na tila mga kakaibang letra, ay nagulat siya sa nakita. Tumambad sa kanyang paningin ang isang bilog na palamuting gawa sa pinakinis na bao. May ukit ng mata ng pusa sa gitna at may nakaukit na mga lihim na simbolo sa likod. Nakakabit ito sa isang itim na telang tila hindi nauupos o naluluma. Tay, ano po to? Agimat? Anak, kung talagang hindi ka mapipigil, tanggapin mo yan. Sa ating angkan, tinatawag yang matampusa. Isa yang agimat na 100 taon na ang bisa. Pero matagal nang hindi nagagamit ng ating angkan magmula pa noong ika-4 na henerasyon bago ka dumating. Meron po pala tayong gantong klase ng agimat? Kung gano'n na po katagal to, bakit ngayon nyo lang po binibigay to, Tay? Ang natatandaan ko lang noon na sinabi ng lolo ko, hindi na nila ito ginamit at hindi rin nila alam ang dahilan kung bakit. Pero malaki raw ang tulong nito noon sa ating mga ninuno. Kaya sana pakaingatan mo ang pamanang yan mula sa ating mga ninuno. Sinasabing may 9 na buhay ang sinumang magsusuot nito. Kaya malaking proteksyon yan lalo na't magsusundalo ka, anak. Talaga po? Sigurado po ba handa kayong ipagkatiwala sa akin ng ganito kaimportanteng bagay na galing pa sa mga ninuno natin? Ikaw na rin naman na magmamana niyan at wala nang iba. Kaya habang nasa pagsasanay ka, mas mainam na isuot mo na at gamitin yan. Para hindi na kami mag-aalala ng husto ng nanay mo sa iyo. Paano po ba gagamitin to, Tay? Basta kung handa ka ng gamitin yan, ikwintas mo lang yan at pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, bigkasin mo mga salitang nasa likod ng matampusa. Ayon sa mga naalala kong narinig ko noon mararamdaman mo naman ang epekto niyan. Kaya ikaw mismo ang makakaalam kung gumagana ng agimat o hindi pa. Ang may papayo ko lang sa iyo, anak, nawa katulad ng mga ninuno natin, ay ingatan mo ang paggamit niyan at maging responsable ka. Yan lang ang pinakapamanang may iwan ko sa iyo. Huwag niyo naman po kagad sabihin ng pamana, Tay. Para naman po kayong namamaalam na At saka, babalik pa po ako. Makikita ko po kayo ulit ni Nanay kapag isa na talaga akong sundalo. Salamat, anak. At mag-iingat kang mabuti. Kayo rin po. Alagaan niyo pong mabuti ang sarili niyo. Lalo na po ang nanay. Pagkatapos magyakapan ng mag-ama, ay ibinalik na nga ni Robin ang agimat sa lumang kahon at saka itinago sa kanyang bag. Sabay-sabay muna silang nagapunan at nagpahinga. Pagsapit ng 4:00 na madaling araw ay umalis na ang binata. Eksaktong sinalubong pa siya ng pinsang si Rudy at matalik na kaibigang si Anjo. Nagja-jogging kasi ang dalawa na pabiro pa nga niyang sinabayan bago magpaalam. Best friend, insan, kapag ready na kayong sumabak, hihintayin ko kayo sa kampo ha. Tuloy niyo lang ang pag-iinsayo. At ingat kayo palagi ha. Magkita na lang tayo ulit. Nagbiyahe na nga siya papunta sa kampo kung saan ay sisimulan na niya ang unang pagsasanay patungo sa pangarap niyang pagiging isang sundalo. At mabilis na lumipas ang araw, gabi at mga linggo. Sa pagsabak ni Robin sa mabibigat na training ay nakayanan niya naman ang mga naunang pagsusulit. Talaga kasing pinaghahandaan niya ito, kaya ganadong-ganado siya sa bawat pagsusulit na kinakaharap sa loob at labas ng kampo. Kagad din siyang kinagiliwan ng ilang nasa posisyon dahil sa pagiging masigasig niya. Maraming nagsasabi na palagi nilang nakikita sa mga mata ni Robin ang matinding pagnanais sa propesyong yon. Ayon pa nga sa kanyang training officer na si Sergeant at Arms, tila destined siya na maging isang sundalo. Dahil sa mga compliment na ito, kaya tila mas lalong ang pinagbubuti ni Robin ang kanyang ginagawa kahit na baguhan pa lang. Linggo ng hating gabi. Dahil hindi makatulog, ay pasikretong kinuha ni Robin ang lumang kahon at nilabas ang agimat mula roon. Matagal-tagal na rin mula nung
matanggap ko kay tatay ito ha. Pero hindi ko pa nasusuot hanggang ngayon. Masubukan na nga. Ikinwintas niya ang matampusa at humanap ng liwanag mula sa labas para mabasa ang nakasulat sa likod ng pendant. Matapos siyang bigkasin ng 3 ulit ang salitang hindi niya rin maintindihan, ilang saglit lang ay tila nakaramdam siya ng kakaibang init ng katawan. Napaitad siya at ang mapasigaw ay wala namang lumabas na boses sa kanyang bibig. Tila pipi ang paligid na ni kahit anong ingay sa labas ay hindi niya naririnig. Dahil dito ay bigla siyang kinumutan ng takot. Nangilabot ang katawan niya kaya napabalikwas siya ng bangon. At ganun na lang ang gulat niya dahil mula sa kanyang harapan ay may kung anong nilalang ang biglang sumulpot. Nasa 7 talampakan ito. Solidong-solido ang pangangatawan at namumula na parang nag-aapoy ang mga mata. Ang ikinagulat niya ay tila ulo na mabangis na pusa ang kanyang kaharap. Bukod doon ay amoy asupre din ito na tila galing sa kailaliman ng lupa. Sino ka? Ako ang matampusa na magbibigay sa iyo ng 9 na buhay. Subalit sa ayaw mo mano sa gusto, ang bawat buhay na ibibigay ko sa iyo ay may kapalit ding buhay. Hindi na nagawang makasagot pa ni Robin dahil sa isang iglap ay biglang bumulusok ang nasabing nilalang, papunta mismo sa agimat na hawak niya. Nang tuluyan na itong mapaloob sa matampusa, ay tila bumalik na ang lahat sa dati. Kaya nagulat na lang si Robin dahil umalingaw-ngaw na ang ingay ng gabi. At sa hindi malamang dahilan, ay napatingin na lang siya sa agimat. Hinawakan niya ito at ibabalik sana niya pero inantok na lang siya bigla hanggang sa makatulog ng mahimbing. Lunes, 4:00 na madaling araw. Kasama ng mahigit 20 bagong recruits, isinakay sila sa isang lumang truck papunta sa training ground sa kabilang bayan. Masaya ang lahat na nagtatawanan at nagkukwentuhan ng kani-kanilang dahilan kung bakit nais maging sundalo. Masaya rin si Robin habang ibinabahagi niya ang tungkol sa pagiging albularyo ni Mang Roy. Talagang ipinagmamalaki niya sa mga kapwa sundalo kung gaano kahusay ang kanyang tatay lalo na pagdating sa pagbalik ng kulam, panggagamot na nabati, na aswang at kung ano-ano pa. Habang aliw na aliw ang lahat sa pakikinig, sa gitna ng biyahe ay tila biglang nakaramdam si Robin ng kakaiba. Bigla na lang din kasing uminit ang matampusa na nakakwintas sa kanya. Dahil dito ay napahawak siya sa dibdib. Nagtakatuloy ang mga kasama niya at napatanong kung bakit. Ha? Oh, wala. Pasensya na kung napahinto ako sa pagkukwento. Eto na nga. Ha? Naudlot na naman siya sa pagsasalita sapagkat biglang umalingaw-ngaw ang ingay ng preno ng sinasakyan nilang truck. Sinundan ito ng sigawan ng mga kapwa niya sundalo at malakas na kalabugan. Kitang-kita niya rin ang mga kasama kung paanong magpaikot-ikot ang mga katawan habang kapit na kapit. Ang huling natatandaan na lang ni Robin ay nang may mabigat na bagay na tumama sa kanyang ulo. Nagdulot ito ng matinding pagkahilo kaya halos wala na siyang maintindihan sa paligid. Puro kalabugan na lang ang namayani hanggang sa dumaus-us siya sa isang dugoang kasama. Dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi na siya nakaiwas sa nakausling soldier knife. Direktang tumama sa kanyang puso na siyang naging dahilan kung bakit siya namatay. Makalipas ang ilang minuto ay biglang napamulagat si Robin. Hingal na hingal siya, pawis na pawis at takot na takot. Napahawak siya sa puso dahil ito ang huli niyang natatandaang nangyari. Pero nang mapalingon siya rito ay tuyo na ang dugo pero ang hiwa ng damit ay naroon pa rin. Ang labis-labis lang niyang ipinagtataka ay kung bakit tila wala siyang sugat sa bandang puso. Sa halip ay peklat na lang ang naroon na parang matagal nang nangyari. Kahit ang galos niya sa noo at iba pang katawan ay nawala na nga ring lahat. Ha?
Anong nangyari? Paano ako nakaligtas? May mga tao pa ba dyan sa loob ng sasakyan? Naudlot ang pagsasalita ni Robin nang makita niya ng malinaw ang matalik na kaibigang si Anjo. Nakatayo yun sa umaapoy na sasakyan kaya nagtaka siya at nag-alala ng husto. Ha? Anjo, anong ginagawa mo rito? Umalis ka dyan, tol! Napayukod na siya nang makarinig ng pagsabog mula sa bandang kanan. Dahil doon ay nagmadali siyang gumapang palayo at nang nasa ligtas na lugar na siya, ay napatingin siya sa pinanggalingan ng pagsabog. Doon niya lang din napagtanto na nahulog pala siya sa bangin. Sumabog ang truck at nagkalat ang mga piraso nito sa paligid. Kabilang na rin dito ang walang buhay na katawan ng mga kasama niya kanina. Mangyak-ngiyak siya matapos mapagtantong bukod sa kanya ay wala nang ibang natitirang buhay. At habang gulong-gulo, ay bigla na lang sumagi sa isip niya ang tungkol sa agimat. Hindi kaya itong matampusang nagligtas sa akin? Siguro nga, habang suot ko to para akong pusa na may siyam na buhay. 8 na lang ang buhay mo, Robin. Ikaw na naman? Oo, ako nga ito, Robin. Simula ngayon, habang nasa sayo ang pinagkaloob kong buhay, ay palagi mo kong makakasama. Nasasabik na akong maubos mo ang kaloob kong buhay para, kamuntikan ko ng mabuko ang sarili ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong mangyayari kapag naubos ko na yung siyam na buhay? Bakit hindi mo na madaling ubusin para malaman mo kung ano ang mangyayari, Robin? Hindi na nagawang makasagot ng binatang sundalo dahil nakarinig na siya ng sigawan ng mga tao mula sa bandang itaas. Sa daang pinanggalingan nila bago dumaus-os sa bangin. Nang mapalingon siya sa pinanggagalingan ng matampusa, ay wala na ito roon. Kaya nagsisisigaw na lang siya hanggang sa makita ng mga tao. Nasagip siya ng mga rescuer na hindi rin makapaniwala na nakaligtas siya at walang kahit na anong galos. Kung titingnan kasi talaga ang kanilang binagsakan, ay imposibleng merong mabuhay. Pagdating sa kanilang himpilan, matapos masigurong okay na ang kanyang lagay, ay kaagad siyang inintoriga ng mga nakakataas. Hindi naman niya masabi na nabuhay siya dahil sa agimat ng matampusa. Sa dami ng kumausap sa kanya, ay isa lang ang naging sagot niya para maiwasan ang pagdududa. Marami ang naghinala, pero marami rin ang namangha at itinuring na himala ang nangyaring yon. Dahil tuloy dito, ay nakilala sa kampo si Robin. Marami mang natuwa sa pagkabuhay niya, pero siya ay lumong-lumo sa pangyayari. Hanggang ngayon kasi ay hindi niya pa rin matanggap na ang mga kasama niya ay wala ng lahat. Magmula na mangyari ang aksidenteng yon, ay halos gabi-gabi siyang tila dinadalaw ng mga kaluluwa ng mga yumaong kasamahan. Kaya isang gabi ay hindi na siya nakatiis pa. Umiyak siya ng umiyak at walang pakialam kahit na marinig ng mga kasamahan. Kaya kinabukasan ay pinatawag siya ni Sergeant at Arms. Pwede tayo mag-usap ng hindi formal. Tayo lang naman na nandito eh. Isipin mo muna na mga normal na tao tayo ngayon na nag-uusap. Sir, bakit niyo po pala ako ipinatawag? Narinig ko kagabi na humahagulgol ka raw. Ayos ka lang ba? Pasensya na po sa inasal ko kagabi, sir. Hindi na po yun mauulit. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Uulitin ko ha. Ayos ka lang ba? Sir? Sir, yes sir. Sabi ko naman sa'yo, mga normal na tao tayo ngayon eh. Kaya hindi mo na kailangan sumagot muna ng ganyan. Opo sir. Ayos lang po ako. Mabuti kung ganon. Gusto mo ba munang umuwi sa inyo at magbakasyon, private padilya? Sir, bakit po? Baka kailangan mo ng pahinga dahil sa nangyari. Aaminin ko po na
nalulungkot ako sa mga nangyari sa mga kasama ko, sir. Hindi po ako masaya na ako lang ang nakaligtas. Pero ayos na po ako ngayon. Napaisip din po ako kagabi na malamang isa itong paghahanda dahil sa mga katulad nating sundalo. Hindi talaga natin alam kung hanggang kailan lang tayo magkakasama-sama. So, hindi mo tinatanggap ang suhestyon ko na makapagbakasyon ka muna at umuwi sa inyo? Maraming salamat po, sir, pero mas gugustuhin ko pang manatili rito. Gusto kong sulitin na kasama ang mga kapwa ko sundalo. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, hindi natin alam ang buhay. Baka kapag umuwi ako sa amin, pagbalik ko hindi ko na rin makita ang iba ko pang mga kasama. At tapusin ko po yung training bago umuwi sa amin. Natutuwa akong marinig yan sa'yo. Sigurado akong proud ang mga magulang mo sa'yo, Private Padilla. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay bumalik ang sigla ng binatang sundalo. Nakijoin siya kaagad sa mga training at ilang araw pa ang lumipas. Isang masamang balita ang natanggap niya mula sa mensahe ng ama. Hindi siya makapaniwala nang malamang namatay na pala ang matalik niyang kaibigan na si Anjo matapos maaksidente sa pagmumotor. Ang mas nakakagulat ay nang malaman niyang namatay pala ang kanyang best friend nung araw din na naaksidente sila ng mga kapwa niya sundalo. Masakit din ang nangyaring yon, lalo na't di siya nakapunta sa huling hantungan ng matalik na kaibigan. Pero tinanggap na lang din niya ito katulad ng nangyari sa mga kasamahan niyang namatay sa aksidente. Kaya pala, nakita ko siya doon ng araw ng aksidente. Ibig sabihin, nagpakita sa akin ang kaluluwa niya para makapagpaalam. Ay, best friend, Anjo, salamat dahil kahit sa huling yugto ng buhay mo inalala mo pa rin ako. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng training na to, pag-uwi ko sa atin, dadalo kaagad ako sa puntod mo. Bigla rin tuloy sumagi sa isip ng binata ang tungkol sa unang sinabi sa kanya ng matampusa. Ako ang matampusa ang magbibigay sa iyo ng siyam na buhay. Subalit sa ayaw umano sa gusto, ang bawat buhay na ibibigay ko sa iyo ay may kapalit ding buhay. Nagkataon lang naman siguro to. Ayoko na nga munang mag-isip tungkol sa agimat na to. Kailangan ko na magpahinga para makapaganda sa susunod na training namin. Tahimik ang gabi sa loob ng kampo. Sa malayo ay maririnig ang walang humpay na huni ng mga kuliglig at ang tila pagsipol ng hangin na tumatama sa mga puno ng nyog sa palibot ng lugar. Sa barracks, nagsisiksikan sa kanilang kama ang mga bagitong sundalo. Ang iba ay agad nakatulog mula sa pagod ng maghapong training. Ngunit may ilan pa na katulad ni Robin. Nagmumuni-muni. Ang ilan ay nagbubulungan at meron pang mahihina ang mga tawanan upang hindi makaabala sa ibang nagpapahinga. Pero si Robin, na kahit na nakahiga na, ay tila hindi pa rin mapakali. Nakapikit man ang kanyang mga mata, pero panay pa rin ang pagbalik ng mga alaala niya patungkol kay Anjo. Napabalik tanaw na lang siya sa masaya, malulungkot, at lahat ng katarantaduhan nila ng matalik na kaibigan. Kaya nauwi na lang siya sa panalangin para na rin sa katahimikan ng kanyang puso at kung sakali sa kaluluwa ng namayapang kaibigan. Lord, marami na pong nangyari ngayon na hindi maganda. Dalangin ko po na kung nasaan man ang kaluluwa ng matalik kong kaibigang si Anjo, nawa po matahimik na siya. Nawa po makamit niya rin ang hustisya at gamitin mo po siya para mabantayan ng mga mahal niya sa buhay. Isasama ko na rin po sa panalangin ng mga magulang ko. Ingatan mo po palagi si tatay at si nanay, pati na rin po ako. Ako ang bahala sa'yo. Hindi mo kailangan ng... Sa inyo ko lang po pinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay ko at ng aking pamilya. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Walang iya ka! Kahit kinakabahan, ay hindi na niya pinansin ang tila bulong na pilit ipinapasok sa isip niya ng matampusa.
May parte na ng isip niya na nagsasabing tanggalin ang agimat at hindi na ipagpatuloy ang paggamit nito. Pero may parte rin sa kanyang damdamin na ayaw. At mas lamang yun. Kaya para hindi na mapagod sa kakaisip, ay tinulugan na lang niya ang paglalaban ng sariling isip. Kinabukasan at sa mga sumunod pang mga araw ay naging maayos ang training. Walang naging aberya. Kaya kalmante lang din ang puso ni Robin sa kabila ng hirap at pagod ng mga pagsasanay nila. Ganun pa man, mula nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Anjo sa aksidente sa motor, sa tuwing pipikit siya ay nakikita niya ang ngiti ng matalik na kaibigan. Tila naririnig niya rin paminsan-minsan ang halakhak nun. Kaya may mga pagkakataong napapatigil siya. Pero hindi niya ginawang hadlang ang mga ito para mapagtagumpayan ang pagsasanay. Maigpit niyang hinawakan ng kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ramdam niya ang lamig nitong parang nagyayelong metal kahit bao lang ang materyales. At sa unang pagkakataon ay doon niya napansin na tila may sariling pintig ito. Tila ba may pusong tumitibok? Ha? Bakit ganito? Parang may buhay tong agimat. Nang muli niyang hinawakan ng matampusa, ay nawala naman ang nasabing pintig. Kaya nakahinga siya na maluwag. Sumapit ang Lunes. Maaga na silang ginising ni Sergeant at Arms. Kitang-kita sa mata ng sarhento ang pagiging matikas at pagiging istrikto. Malakas ang maangas na boses nito na parang kulog na dumadagungdong sa kanilang tulugan. Bango na! Ngayong araw ay makikilala niyo ang tunay na kaaway. Hindi bala na blanco. Dahil totoong baril at bala na ang hahawakan niyo. Kung matatakot lang kayo, uunahan ko na kayo. Umuwi na lang kayo at magtago sa saya ng mga nanay ninyo. Nagkatinginan ng mga sundalo. May halong kaba at pananabik sa kanilang mga mata. At para kay Robin, ay ito na ang sandaling magpapatunay kung karapat-dapat ba talaga siyang maging sundalo. Mabilis na lumipas ang oras. Sa firing range ay inisa-isa na nga sila. Tinuruan sila kung paano humawak ng M16, kung paano huminga bago pumutok at kung paano hindi manginig ang kamay. Mahusay at detalyado ang nagtuturo, kaya naman maraming excited na gumampan sa pagsasanay. Habang pinapanood ni Robin ang ibang mga kasama, ay tila lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya mo to, Robin. Kayang-kaya mo to. Private Padilla, ikaw na ang susunod. Sir, yes sir! Good luck! Lumapit ang binata. Pagkahawak sa baril ay tila nanginginig ang mga kamay niya. Ngunit pinilit niyang maging matatag. Sinunod niya ang instruksyon ng sarhento. Huminga siya ng malalim at itinutok ang baril sa target saka kinalabit ang gatilyo. Sunod-sunod, umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng baril sa paligid at sa isang iglap ay tumama sa center head ang lahat ng pinakawalan niyang bala ng baril. Napapapalakpak ang mga kasama niya dahil siya pa lang ang nakagawa nito. Kitang-kita ring proud na proud si Sergeant at Arms sa kanyang protege. Good shot, Private Padilla! Yan ang hinahanap ko. Disiplinado at nakafocus. Bagyang napangiti si Robin at kahit papaano ay nadagdagan ng kumpiyansa ang kanyang puso. Pinunurin siya ng papuri ng iba pang mga kasama, kaya nagalak din siya ng gusto. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang pinakadelikadong bahagi ng kanilang training, ang paggamit ng granada. Hindi na ito simpleng practice dahil totoong pampasabog ang gamit nila. Makinig kayo. Ito ang totoong laban. Kapag sumablay kayo, hindi lang sarili nyo ang madadamay, pati mga kasama nyo. Kaya makinig kayong mabuti sa instruction kung paano gumamit ng granada at ang tamang tiyempo ng paghahagis nito. Dapat eksakto ang pagkakahagis at mabilis ang pagkilos. Higit sa lahat ay walang pagdadalawang isip. Dahil kapag nagdalawang isip kayo, siguradong patay kayo sa kaaway. Isa-isa na silang tinawag upang subukan ng granada.
Habang pinagmamasdan ni Robin ang kanyang mga kasamahan, lalo siyang kinakabahan. Nakikita niyang kung papaanong pinigilan ng ilan ang panginginig ng kanilang mga kamay. May dalawang nagkamali ng anggulo ng hagis at muntika ng masapol ang kanilang instructor. Mabuti na lang ay wala namang napaano. Private Padilla! Sir, yes sir! Ikaw naman! Ipakita mo kung gaano ka kagaling! Huwag mo akong bibiguin, ha? Sir, yes sir! Lumapit si Robin na nanginginig ang kalamnan, pero hindi nagpapahalata. Kinuha niya ang nasabing granada at tinimbang-timbang ito sa kanyang kamay. Ramdam niya ang bigat at init nito sa kanyang palad. Parang isang buhay na nilalang na handang sumabog anumang oras. Listen carefully! Pull the pin! Aim, then throw! Naintindihan mo ba, Private Padilla? Affirmative, sir! Good! Ngayon, ipakita mo sa amin ang galing mo! Huminga si Robin ng malalim. Hinila niya ang safety pin ng granada hanggang sa marinig ang maliit na click. Pagkatapos nito, ay buong lakas niyang inihagis ang granada. Ngunit sa kasamaang palad, ay nadulas ang kanyang safety shoe sa putik. Kaya ang granada, imbis na lumipad palayo, tumalbog lamang sa gilid ng hukay at gumulong pabalik sa kanilang grupo. Magsilayo kayo! Bilis! Hindi na kagad nakabangon si Robin dahil sa pagkahilo. Tumama rin kasi ang ulo niya sa isang bato at dumugo pa yon. Sobrang lapit pa naman sa kanya ng granada at tiyak na masasabugan siya. Dahil dito ay nagkagulo ang lahat at ilan ay sumigaw. Ang iba naman ay nagtulakan upang makalayo hanggang sa maging ligtas ang lahat maliban nga kay Robin. Ililigtas sana siya ni Sargento at Arms pero huli na. Sumabog na ang granada. Ramdam na ramdam ni Robin ang init at sakit ng impact ng pagsabog sa kanyang katawan. Sa gitna ng pinaghalong usok at putik, nakita pa nga niya ang pagbulwak ng kanyang tiyan matapos matamaan ng matutulis na bato. Nagulat pa nga ang mga nakakita dahil sa mga pula-pulang mantsa na nagtalsikan. Sinyales na may duguan. Ngunit maya-maya lang ay naramdaman ni Robin ang pag-init ng agimat sa kanyang dibdib. Alam niya rin sa sarili na patay na sana siya pero biglang pumintig ang kanyang puso na parang may malakas na puwersang humaplos mula sa loob. Sa isang iglap ay tila umatras sa mga pangyayari at pagkalaon ay bumagal ang paligid. Ang pag-ikot ng granada, ang pagtakbo ng kanyang mga kasama, lahat ay tila gumagalaw sa mabagal na parang pelikula. At bago pa man sumabog, isang malakas na puwersa ang tila humila sa kanya palayo. Para siyang tinangay ng hangin at itinapon sa isang gilid ng hukay. Ha? Ano yung nasaksihan kong nangyari? Buhay ako? Oo, dahil ginamit mo na ang ikalawang buhay ko, Robin. Ha? Ikaw na naman? Ano at gulat na gulat ka? Masasanay ka rin sa akin. May kasalanan ka pa sa akin, batang sundalo. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa iba ang buhay mo dahil ako lang ang nagmamay-ari sa'yo. Lubayan mo na ako! E di tanggalin mo sa leeg mo ang kwintas. Ganun lang kadali. Gawin mo na! Bilis na! Hindi na nakapagsalita ang binatang sundalo dahil natakot din siya para sa kanyang buhay. Takot ka rin naman palang mamatay eh. Tandaan mo ito, Robin. Akin lang ang buhay mo. Itanim mo yan dyan sa kukote mo. Tila nawalang parang bula ang matang pusa at pagkatapos nito ay nayinig ng pagsabog ang paligid. Umalingaw-ngaw ang sigawan. Ay ganun na lang ang gulat ng mga yon dahil nasa kabila na siya. Walang gasgas, walang sugat, walang galos. Private Padilla! Paano nakaligtas ka? Hindi ko alam, sir eh. Well, I'm glad you're okay. Salamat nga din talaga, sir. Pagtayo ay nakita niya mula sa likod ng mga kasamang sundalo ang pinsan niyang si Rudy. Tumingin lang yun sa kanya at biglang tumalikod.
Susundan niya sana pero muli na siyang kinalabit ng sarhento para itanong ang eksaktong nangyari. Hindi kaagad nakasagot si Robin. Nanlamig na kasi ang kanyang mga kamay at biglang napaigpit ang pagkakahawak sa agimat. Ligtas man, ay kabado pa rin dahil muli na namang sumagi sa utak niya ang sinabi ng matampusa. Ako ang matampusa ang magbibigay sa iyo ng siyam na buhay. Subalit sa ayaw umano sa gusto, ang bawat buhay na ibibigay sa iyo ay may kapalit ding buhay. Napasign of the cross tuloy siya nang wala sa oras. At dahil sa insidenteng yon ay pansamantalang itinigil ang training. Kinahapunan, habang nagpapahinga, ay dumating si Sergeant at Arms at tinawag si Robin. Napabalikwas ng bangon ng binata dahil sa hiya. Tumayo kagad siya at sumaludo sa superior. Mukhang may sapusa ka talaga, Private Padilla. Hindi ko alam, sir. Swerte lang po siguro. May tawag ka ron sa telepono. Urgent daw. Tatay mo mismo yung tumawag. Salamat po, sir. Nagabala pa po kayo. Pwede naman pong magpapunta na lang po kayo ng ibang private. Gusto ko lang din na ma-check kung okay ka. Okay na okay ako, sir. Sige na. Pumunta ka na sa opisina. Dali-dali ngang nagtungo sa opisina ang binatang sundalo at sinagot ang tawag. Tay? Kayo na po ba ito? Oo, anak. Bakit po kayo napatawag? Urgent daw po eh. Kumusta po si nanay? Huwag kang mag-alala. Ayos naman ang nanay mo. Ayos lang kami pareho, anak. Ikaw, kumusta na dyan? Pagkatapos nung aksidente nyo ng mga kasamahan mong mga sundalo. Ayos naman po, tay. Wala naman pong ibang nangyaring kakaiba. Bakit po pala po kayo napatawag? May ibabalita lang sana ako sa'yo. Ano po yun, tay? Masamang balita po ba? Oo, anak Si Rudy, yung pinsan mo, wala na siya. Ho? Si Rudy? Paano? Ano po nangyari? Naipit siya sa barilan ng mga rebelde at mga kapulisan. Papunta siya sa bayan para maghatid ng mga aning gulay. Bigla raw sumiklab yung putukan at nadamay ang pinsan mo, anak. Ayun, tinamaan ng granada. Habang nagpapatuloy si Tatay Roy sa pagsasalita, ay tila biglang nagdilim ang paligid ni Robin. Dito na kasi unti-unting nagsisink in sa kanya ang tungkol sa bisa ng agimat ng matampusa. Parang madudurog ang puso niya dahil isa na namang matalik na kaibigan at pinsan ang pumanaw ng walang kalaban-laban. Para siyang nanghina at nanlabo ang kanyang paningin. Lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala. Tanging pintig ng puso niya ang naririnig. Anak, nakikinig ka pa ba? Tay? Opo. Nagulat lang po ako eh. Kaya pala nakita ko siya kaninang umaga. Ha? Nakita mo siya? Saan? Wala po. Kailan daw po siya ililibing? Baka po sakaling makapagpaalam ako. Huwag ka na muna mag-aksaya ng oras, anak. Mag-focus ka sa training mo dyan. Kami nang bahala sa pinsan mo. Alam naman natin na maintindihan ka nun. Sige po, tay. Pagbaba ng telepono ay mangiyak-ngiyak na naman si Robin. Muli niyang naalala ang lahat na masasayang araw nila ng matalik na pinsang si Rudy. Ang mga hapon ng paglalaro nila ng basketball sa lumang court. Ang mga gabing nagkukwentuhan sila ng mga pangarap. Si Rudy na laging nandyan kapag kailangan niya ng kasama. Si Rudy na nagsakripisyo upang tulungang siyang makumpleto ang kanilang mga gawain sa bukid. Matapos maalala ang mga yon, ay hindi na napigil ni Robin ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sa loob ng barracks ay nakatalukbong siya ng kumot habang umiiyak ng tahimik. Sinisisi niya ang sarili at ang paggamit ng matampusa. Kundi dahil sa paggamit nito, buhay pa sana sina Anjo at Rudy. Kaya pala'y tinago to ng mga ninuno namin. Dapat siguro hindi ko na to gamitin. Para wala nang mapahamak sa mga mahal ko sa buhay. Tatanggalin na sana niya ang agimat pero natigilan din siyang bigla.
Sa kabilang banda ng isip niya, tila merong mga bulong na nag-uudyok na huwag tatanggalin ang kwintas. Ipinaisip sa kanya na paano kung may mga susunod pang aksidente. Baka tuluyan na siyang mamatay kung hindi niya gagamitin ang agimat. Dahil dito ay napakuyom siya ng mga kamay at nainis sa sarili. Duwag ka, Robin. Duwag ka. Sa mga sumunod pang araw ay tahimik lamang si Robin sa training. Walang kibo at tila nangingilag makipag-usap sa mga kasamahan. Kahit sa mga kaklose niyang sina Private Parap at Private Perty. Hinayaan na lang muna siya ng dalawa dahil alam din naman ng mga yon na meron siyang pinagdaraanan. Kinagabihan, pagkatapos ng nakakapagod nilang training, ay tinanggal niya ang kwintas at tinitigan ito. Ang matampusa sa ilalim ng liwanag ng lampara ay tila ba kumikindat sa kanya. Sa likod ay muling nabasa niya mga salitang nakaukit. Kaya napabuntong hininga siya nang maalala na naman sina Anjo at Rudy. Anjo, Rudy, patawarin niyo ako ha. Kumuha siya ng bato para sana durugin na ang agimat pero sa huli ay hindi niya ito nagawa. Muli niyang kinuha ang agimat at pumasok na sa loob ng barracks para magpahinga. At mula sa kadiliman ay tuwang-tuwa ang matampusa dahil unti-unti nang nangyayari ang kanyang nais. Hindi ko kailangang magmadali. Hindi ka rin naman makakatiis at darating din ang araw na susutin mo ulit ang agimat. Naglaho na naman parang usok ang matampusa at muling nilamo ng tahimik na gabi ang buong kampo. Sa paglipas pa ng mga araw, linggo at buwan, ay nagpatuloy na nga ang pagsasanay. At dahil nga hindi na muna isinuot ni Robin ang kwintas, kaya tila walang mga kamalasang nangyayari. Naging maganda ang performance nila ni na Private Parap at Private Perty, kaya mas lalong bumilib sa kanila si Sargento at Arms. Nang matapos na ang buong pagsasanay ay laking tuwa nga nila dahil sila ang nangungunang grupo. Dahil dito, maraming oportunidad ang lumapit sa kanila. Meron akong magandang balita. Gusto niyo bang ngayon ko nasabihin o pagbalik niyo na rito? Pagkatapos ng bakasyon ninyo? Para sa akin lang, sir. Siguro kapag bumalik na lang kami at magre-report uli. Gusto ko po yung nasusurpresa ako . Good choice, Private Padilla. At ganun na nga ang nangyari. Umuwi muna ang lahat sa kani-kanilang bahay para magbakasyon. Kaya kaagad ding nadalaw ni Robin ang puntod ng matalik na kaibigang si Anjo at ang pinsan niyang si Rudy. Naiiyak siya pero wala nang nagawa dahil nangyari na ang dapat na mangyari. At sa pagkakataong ito ay hindi niya pa rin muling isinuot ang matampusa. Hindi na lang din muna niya sinabi kay Tatay Roy at Nanay Lolita ang tungkol dito. Makalipas ang ilang linggo, pagbalik sa kampo, maswerte ang grupo dahil napili silang sumama sa isang opisyal na misyon. Ito pala ang magandang balita na sinasabi ni Sergeant at Arms sa kanila. Ipakita niyo sa misyon niyo ngayon ang mga natutunan niyo sa pagsasanay. Kasama niyo na rin naman ako ron . Kaya kapag gumawa kayo ng kapalpakan, ay lagot kayo sa akin. Sir, yes sir! Maging vigilant kayo sa paligid at maging maingat. Maaring simpleng baryo lang ang maaring pupuntahan natin. Pero punong-puno ito ng panganib. Kaya kung di nyo pa irali ng pag-iingat at tamang diskarte na natutunan ninyo, siguradong babalik kayo na nakakabaong na. Matapos marinig ang mga sinabi ng sarhento, bago sila umalis ay muling minasdan ni Robin ang matang pusa hanggang sa matempt na naman siyang suotin ito. Natakot din kasi siya sa sinabi ng superior na maaring umuwi silang nakakabaong na. Di ako pwedeng umuwi sa mga magulang ko ng ganun. Tamang kaisipan yan, Robin. Maligayang muling pagkikita. Hindi na niya pinansin ang bulong ng matampusa. Nag-ayos na lang siya ng mga gamit bilang paghahanda. Mabilis na lumipas ang oras. Tahimik ang biyahe ng tropa ni Robin patungo sa liblib na baryo ng Mindanao.
Ang malamlam na liwanag ng hapon ay sumalubong sa kanilang military truck. Ang gulong nito ay dumaus-os sa maputik na daan na parang hindi pa nadaraanan ng maraming sasakyan. Ramdam ng bawat sundalong naroon ang bigat ng misyon matapos silang makita ang lugar. Ayon sa briefing, ang baryo raw na yon ay nakakaranas ng sunod-sunod na pagkakasakit ng mga residente. Isang uri ng hindi maipaliwanag na karamdaman. May ilan na ring umanong namatay at may mga ulat pa na naglalaho ang ilang bata sa gabi. Si Robin ay nakaupo sa gilid ng truck at tahimik lamang na nagmamasid. Dama niya ang tila bigat ng hanging nagpapaikot-ikot sa buong baryo. Dahil dito, ang kanang kamay niya ay mahigpit na napahawak sa agimat ng matampusa na nakasabit sa kanyang leeg. Bakit ganitong pakiramdam ko sa lugar na ito? Parang may kakaibang enerhiya na hindi maipaliwanag. Ako lang ba nakakaramdam nito? Siguradong hindi lang rebelde ang may kagagawa ng mga hindi magandang nangyayari sa lugar na to. Kaya kailangan mag-ingat. Dahil hindi pa ganoon kaabala, kaya naglakad-lakad na muna si Robin kasama sina Private Parap at Private Perty. Iilan lamang ang mga tao sa kalsada na nakita niya at karamihan ay nakatingin sa kanila na parabang may pagtataka o pag-aalinlangan. May napansin din silang mga mata na tila nagtatago sa likod ng bintana at mga bata na kagad dinahatak ng kanilang mga magulang palayo. Parang hindi masyadong palakaibigyan ng mga tao rito no? Pansin niyo ba yung mga buddy? O baka siguro tahimik lang talaga ang mga tao dito at hindi sanay sa mga naka-uniforming sundalo. Pero parang imposible rin namang hindi sila sanay sa mga sundalo Kita niyo naman ang mga titig nila sa atin Hindi lang may takot, parang may halong panghusga rin. Parang may binabantayan o may iniiwasan tayo. Kaya mga buddy, katulad ng sinabi ni Sargento at Arms, maging mapagmasid tayo sa paligid natin Tumango lang ang dalawa niyang kasama at nang makakita sila ng maliit na tindahan, bumili na nga kagad sila rito at bumalik sa kanilang pansamantalang kampo. Habang abala sa pag-aayos ng kanilang pansamantalang kampo malapit sa barangay hall, napansin ni Robin ang isang dalagang nakatayo hindi kalayuan. Nakaputing duster yun na mahaba ang buhok at mapungay ang mga mata. May kakaibang lambing sa kanyang mga titig na agad umagaw ng pansin sa binata. Ngumiti rin ang dalaga nang sila ay magtama ng tingin. Dahil naman dito ay tila nakaramdam ng pakailang si Robin. Sa unang pagkakataon ay may kakaiba siyang naramdaman na hindi niya maipaliwanag. Nahihiya siya na hindi maintindihan, lalo na ng pasimpleng kumaway ang nasabing dalaga. Bakit naman kumaway pa yun? Para naman tanga pakaway-kaway pa. Private Robin! Bakit ngumingisi ka na mag-isa dyan, Sir, wala naman po, sir. Ayusin mo yung post mo. Para kang kinikilig na kitikiti. Sino ba yung pinagmamasdan mo dyan, Wala, sir. Mabuti na lang din talaga ay nawala na ang mayuming dalaga at hindi na ito nakita pa ng sarhento. Dahil doon ay umismid na lang ang Ginoo at pagkatapos ay sinabihan na muna siyang tumulong sa iba na nagsiset up. Nang matapos na, kinagabihan ay nagpahinga na muna kaagad ang grupo. Nang nakaiga na si Robin ay napahawak siya sa agimat at muling inalala ang itsura ng magandang babae na nakita kanina. Okay yung ngiti niya. Sino kaya siya? Sana magkita kami ulit. Mukhang malapit lang naman siya rito sa kampo Nakatulog nga siya kaagad na may ngiti sa labi at ilang saglit pa, walang ano-ano ay napabalikwas siya ng bangon. Merong kasing umalingaw-ngaw na alulong. Marami rin silang nagising at nagulat dahil sa nakakakilabot na alulong na yon. Kahit ang mga kasama niyang sina Private Parap at Private Perty ay nangilabot din katulad niya. Doon pa naman sa amin, kapag may mga umaalulong na aso, ibig sabihin may kinukuwang buhay. Huwag naman sana na merong kunin ngayon. Tinuwanan lang siya ng mga kasama dahil karamihan sa mga yon ay laking syudad at hindi naniniwala sa mga ganoong klase ng pamahiin.
Kinabukasan, hindi nga nagkamali ng hinala si Robin. Merong ngang namatay na isang taga-baryo dahil sa malubhang sakit. Dahil dito, ang mga kasama nila sa medical team ay nagsagawa na kaagad ng libreng check-up sa lugar. Sa ganitong paraan kasi malalaman o matutukoy kung ano nga ba talaga ang sanhi ng pagkakasakit ng mga tao sa lugar. At kapag nalaman na, ay saka sila magre-request ng gamot na siyang tutulong sa mga tao. Naging maayos naman ang medical mission, pero sa kabilang banda ng isip ni Robin ay alam niyang may bumabalot pa ring kadiliman sa buong baryo. Sa kanilang lahat kasi ay parang siya lang ang nakakita nito sa ibabaw ng buong baryo. Ano ba yung madalas mong pinagmamasdan sa langit, Private Padilla? Sir? Wala po, sir. Anong wala? Iyalos met maya kitang nakikitang nakatingala dyan eh. Ano kasi, sir? Medyo weirdo tong sasabihin ko. Nakikita niyo rin po ba yung nakikita ko sa ibabaw ng baryo? Ha? Langit siyempre. Nakikita ko yung langit. Ano sir, meron kasi ako nakikitang parang itim na ulap na bumabalot. Nako, Private Padilla. Wag na wag mong ipagsasabihan sa ibang superior dahil sigurado papauwiin ka. Pasalamat ka't sa akin mo lang sinabi to. Sige na, magtrabaho ka na. Wag na natin pag-usapan to. At ayaw ko na rin marinig ang mga ganitong kalokohan ha. Sir, yes sir. Ganun na nga ang ginawa ng binatang sundalo. Hindi na lang niya pinansin ang mga kakaibang nakikita sa baryo sa tulong ng agimat na suot niya. Ginampanan niya na lang ang trabaho nila at sa mga sumunod pang araw, nagpatuloy ang medical mission pero marami pa rin ang lumalala ang sitwasyon. Hanggang ngayon din kasi ay hindi pa matukoy ng mga ekspertong doktor na kasama nila kung ano ang pinanggagalingan ng sakit na kumakalat sa buong lugar. Sumabay pa ang pagtatangka ng ilang rebelde na kaagad din nilang napigilan. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pagtulong sa mga residente at pakikipagpulong sa barangay captain na si Ginoong Dennis Alidap, nagpaikot-ikot si Robin sa paligid upang makilala pa ang baryo. Doon niya muling nakita ang dalagang madalas niyang mapansin, si Mariel, na nakaupo sa gilid ng poso at nag-iigib ng tubig. Sinamantala niya ang pagkakataong sila lang ang taong sa nasabing lugar. Nilapitan niya ang dalaga at dali-daling kinausap. Magandang gabi. Magandang gabi rin. Ako si Private Padilla at Robin ang pangalan ko. Magandang gabi ulit, Robin. Ako naman si Mariel. Ikinagagalak kitang makilala. Ako rin, Mariel. Tulungan na kita dyan kung gusto mo. Wala naman akong ginagawa ngayon eh. Naku, nag-abala ka pa? Hindi naman. Tumulong na agad si Robin at nagpatuloy sila sa pag-uusap patungkol sa mga bagay-bagay. Mabilis silang nakapagpalagayan ng loob at sa dami ng kanilang tinalakay ay nalaman nga ng binatang sundalo na lumaki si Mariel sa baryo at bihira itong umalis. Siya raw ang nag-aalaga sa kanyang lola Zoraida na may sakit. May lambing at hiwaga sa bawat salita ng dalaga. Para bang sinadya ng tadhana na magtagpo sila sa ganoong lugar at sandali. At sa mga sumunod pa na araw, palaging hinahanap ng mga mata ni Robin si Mariel. Tuwing may libreng oras ang binatang sundalo ay napapadpad siya sa poso kung saan laging naroon ng dalaga. Unti-unting nagiging masigla ang kanyang mga araw sa kabila ng mabigat na misyon. Ngunit kasabay ng unti-unting paglalapit nila ni Mariel ay ang lumalalang kalagayan ng baryo. Sunod-sunod kasi ang mga pagkakasakit ng mga tao. Ang iba'y nilalagnat na matindi. Hindi na makabangon at ang ilan naman ay bigla na lamang nawawalan ng malay at hindi na nagigising. Hindi na talaga normal ang sakit na ito. Parang nilalason ng mga tao ng paunti-unti. Paano parang nilalason? Nakikita ko kasi sa kadiliman ng langit sa baryo. Ha? Oh, wag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Gusto ko lang sabihin na mag-ingat ka dahil hindi ligtas ang lahat. Ang ilan nga rin sa mga sundalo na kasama namin nahahawa na sa sakit eh. Pero huwag kayong mag-alala dahil ginagawa ng mga kasama naming ekspertong doktor ang lahat.
Sa mga susunod na araw siguradong may madidistribute ng mga gamot. Sana nga. Nakakabahala na kasi talaga eh. Natigilan na sila sa usapan dahil merong nagradyo ng emergency. Samantalang iniwan ni Robin si Mariel sa igiban. Tumulong muna siya sa mga kasama sa pagpigil sa mga rebelding dumating. Habang nakikipagsagupa sila, ay may nakitang isang matandang babae si Robin mula sa hindi kalayuan. Nilapitan niya yon para dalhin sa ligtas na lugar. Pero nang maghawak ang mga kamay nila, ay nagulat na lang siya ng tila namuti ang mga mata ng estranghera. Kasunod noon ay may kung anong tila mga pangitaing sunod-sunod na bumulusok sa kanyang utak. Mga pagsabog, malalaking apoy at mga nakakatakot na nilalang ang sumambulat sa kanya. Sa huli, bago siya bumalik sa ulirat, ay nakita pa niya ang matang pusa na matalim na nakatingin sa kanya. Tuwang-tuwa ito na abot tenga ang saya. Kaganyang tinanggal ang kamay sa matandang babae na nagulat din matapos siyang makita. Tila pareho kasi sila ng naging pangitain. Ano po ang nangyari? Sumpa! Manang, kalma lang po ah. Huwag po muna kayong pumiglas. Dadaling ko po kayo sa ligtas na lugar. Baka po mapaano po kayo sa mga rebelde. Bitiwan mo ako! Sumpa! Wala nang nagawa si Robin, kundi hayaang tumakbo ang matandang babae. Mabuti na lang ay naalalayan yun ni na Private Parap at Private Perty na napunta na kaagad sa ligtas na lugar. Nang mataboy na ang mga rebelde ay muling kumalma ang paligid. Nag-iwan muna ng mga sundalo sa bahaging yon ng baryo para mapanatili ang kaligtasan ng nakararami. Pagbalik sa kampo ay hindi naman mapakali si Robin. Napahawak siya sa matampusa habang iniisip-isip pa rin ang pagtatagpo nila ng matandang babae. Ano ba yung nangyari kanina? Nakakita ba ako ng pangitain? Sino kaya yung matandang yun? Bakit siya takot na takot sa akin? Tinawag pa akong sumpa. Naknanto ko oh. Ayaw ko na nga isipin muna yun. Sumasakit na talaga yung ulo ko. Natulog na nga siya ng mahimbing hanggang sa muli na namang dumalaw ang isang panaginip. Ito yung patungkol sa pangitaing una niyang nakita noong maghawak ang mga kamay nila ng misteryosang matandang babae. Kinabukasan ay 2 sundalo na naman ang biglang nagkasakit. Malakas ang kanilang katawan, sanay sa hirap pero tila biglang nanlumo at nangisay, na parabang pinahina ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Dahil dito ay naalarma na ang mga nasa kampo pero sinikap naman ng mga doktor na gawin ang kanilang makakaya. Mas naging mapagbantay din ng mga sundalo dahil sa mas tumitinding bantahan ng mga rebelde. Pasado 10:00 ng gabi, magkakasamang nakapose na Robin, Private Parap at Private Perry. Tahimik ang paligid nang meron silang mapansin na kakaibang nilalang mula sa kalangitan. Nung una ay inakala pa nilang isa lang itong malaking ibon. Pero nang tumagal ang titig nila ay ganun na lang ang gulat nila dahil hindi yun mukhang hayop, kundi mukhang halimaw. Bumulusok yun sa mga kapunuan at sinundan ng kahulan ng mga asong tila takot na takot. Mga buddy! Sinong sasama sa akin? Puntaan natin, dali! Walang sumang-ayon kina Private Parap at Private Perty, kaya napaismid na lang si Robin at mag-isang tinungo ang pinuntahan ng hindi nakilalang nilalang. Nang nasa kapunuan na siya, ay nakarinig siya ng nakakakilabot na ungol ng hayop. Naging alerto siya habang iginagala ang flashlight sa madilim na kapunuan. Hindi kaya aswang yung nakita namin kanina? Ano ba namang klaseng baryo to? Kundi pinupupog ng sakit, sinasalakay naman ng mga rebelde. Tapos ngayon, may tila pagala-gala pa na aswang. Punong-puno talaga ng kadiliman ng lugar na ito eh. Eksaktong pagkasabi niya noon ay nakarinig siya ng malakas na sigaw ng babae. Pamilyar siya sa boses noon, kaya dali-dali siyang tumakbo mula sa kinaroroonan ng tinig. Tulong! Tulong! Nandiyan na ako! Nang makita ni Robin ang kinaroroonan ni Mariel ay nagulat siya.
Tila sugatan kasi ang dalaga na parang may kung sinong kumalmot sa kanyang braso. Kagad niyang nilapitan ang umiiyak na dalagang takot na takot, habang iginagala sa iba't ibang dako ang flashlight. Mariel, ayos ka lang ba? May malaking ibon! Sinalakay ako ng malaking ibon! Nasaan? Hindi ko alam kung nasaan nagpunta. Umalis na tayo rito! Sige, tara! Inalalayan niya kagad ang dalaga palayo sa lugar na yon. Pagbalik nila sa kinaroroonan ni na Private Parap at Private Perty ay nakahinga naman ng dalawa ng maluwag. Kagad nilapatan ng gamot ang mga sugat ng dalaga at binendahan ito. Ano ba kasing ginagawa mo ron, banda Mariel? Anong oras no? Nasa labas ka pa? Hindi kasi ako nakapag-igip kaninang hapon. Akala ko may laman pa yung mga imbak ko eh. Pero pagtingin ko kanina, butas pala yung drum na pinag-ipunan ko ng tubig. Kumuha lang naman ako ng isang balde kasi malapit doon yung pusuhan, tapos yun na nga, sinalakay na ako ng malaking ipon. Parang hindi ibon yung nakita namin kanina eh. Anong ibig mong sabihin? Basta, sigurado kami na hindi isang ibon yon. Pero, maiba tayo. Gusto mo bang balikan natin yung sinasabi mong inigib mo? Naku, wag na kayo mag-abala. Baka mamaya maging hadlang pa ako sa trabaho nyo. Babalikan ko na lang yun bukas at uuwi na ako. Oo, sige. Pero ihatid kita sa inyo. Huwag ka nang tumanggi ah. Hindi na nga umalma ang dalaga. Sinamahan na siya ni Robin hanggang sa bahay nila. Nang pabalik na ang binatang sundalo, ay napadaan naman siya sa bahay ng estrangherang matandang babae. Ito yung ginang na una niyang nakainkwentro sa unang pagsalakay ng mga rebelde. Nagulat siya at napahinto dahil muli silang nagkita. Nakatayo ang matandang babae sa tapat ng kubo nito at nakatingin sa kanya na matalim. Ikaw yun, di ba? Pwede ko bang malaman ang pangalan niyo, Manang? Shaming ang pangalan ko. Aling Shaming, ikinagagala ko po kayo makilala. Ako naman po si Private Padilla. Tawagin niyo na lang po akong Robin. Sasamantalin ko na po habang nandito na rin naman ako. Pasensya na po sa bala pero itatanong ko lang po sana sa inyo yung tungkol sa nangyari nung nakaraan. Umalis ka na sa lugar namin. Ikaw ang may dala ng sumpa sa baryong ito. Kaya umalis ka na. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi na sumagot si Manang Shaming. Pakalubog na lang siya nitong sinarhan ng pinto. Kaya napabuntong hininga na lang siya ng malalim bago balikan ng mga kasama. Wala namang ibang kakaibang nangyari hanggang sa matapos ang kanilang duty. Ganun rin ang mga pangyayari at tila palaisipan pa rin sa binata ang mga ganap. Kinagabihan ay muling nagpatrolya si Robin sa paligid ng baryo. Malayo siya sa madalas na mga kasamang sina Private Parap at Private Perty. Madilim at walang buwan, ngunit sa di kalayuan ay nakakita siya ng figura ng isang babae. Sino na yan nandyan? Sundalo ako. Kaya huwag ka matakot. Ako si Private. Ha? Naudlot na siya dahil biglang mabilis na tumalon mula sa kapunuan ng nasabing babae. Kaya nagulat siya ng gusto. Doon niya tuloy napagtanto na hindi yun ordinaryong babae lang. Napaisip siya na posibleng ito yung halimaw o aswang na nakita nila kagabi na nasa anyong ibon. Anak ng titing oh. May aswang nga sa lugar na to. Posible nga kaya na ang aswang na yun ang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao at ilang sundalo. Kaya rin siguro hindi matukoy ng mga eksperto ang pinagmumulan ng sakit ng mga mamamayan eh. Sinundan niya ang nasabing nilalang hanggang sa makarating na siya sa mga kabahayan. Napatingala siya nang tumalo ng halimaw sa bubong ng isang bahay patungo sa isa pa. Napakabilis ng galaw nito. Nahalatang hindi talaga ordinaryong tao ang pagkilos. Binilisan niya rin upang masundan pa ito. Ginamit niya ang lahat ng natutunan sa training, pati ang tamang pagkontrol sa hininga upang hindi madaling mapagod. Pero mas mabilis pa rin ang nasabing nilalang. Bigla na lang yung nawala pagdating niya sa dulo ng eskinita. At sa hindi na namang inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya si Mariel. Nakasuot ito ng puting duster gaya ng dati. Ngunit pawisan at tila hinihingal. Mariel? Robin,
Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Nag-iigip ka na naman ba? Ang lola Zoraida ko kasi nahihirapan siyang huminga. Ha? Ganun ba? Kung ganun, sasama ako sa inyo. Dali na natin siya sa kampo para magamot. Hindi na nakakalakad ang lola ko eh. Magpapunta ka na lang sana ng mga manggagamot. Ganun ba? O sige, babalik ako sa kampo para tumawag na maggagamot. Bibilisan ko. Kaya umuwi na kayo sa inyo. Salamat. Gusto pa sana magtanong pa ni Robin, ang kaso ay nagmamadali na sila. At nang magtama ang kanilang mga mata, ay parabang nakaramdam siya ng matinding pag-ibig sa dalaga. Hindi niya rin alam kung bakit, pero para siyang inaakit ng mga tingin nito. Nagulat na lang siya at tila natauhan ng maramdaman ng pag-init na matang pusa. Kaya habang pabalik sa kampo ay napapahawak siya sa agimat at napapatanong sa sarili. Nakita niya rin biglang isa sa mga malalapit na sundalong si Private Hood, pero bigla rin itong nawala. Hindi na lamang niya pinagtuunan yun ng pansin dahil madalas naman kasing ganun yun lalo na kapag abala sila. Ngayon na lang ulit uminit tong agimat ng matang pusa. Sa palagay mo, bakit nga kaya uminit ang aking agimat, Robin? Ikaw na naman? Nagkita tayong muli. Alam mo na ba ang ibig sabihin nito? Anong ibig mong sabihin? Wala namang aksidenteng naganap Paano kung magagamit ulit yung agimat? Nakakatawa lang talaga kayong mga tao. Bulag na bulag kayo sa ipinapakitang magaganda ng mundong ito. Kaya kayo madaling nalilin lang Pero hindi ako makikialam sa pagkakataong ito. Hahayaan kitang matuklasan mo mismo kung paano mong nagamit ang ikatlong buhay na matampusa. Tandaan mong mabuti na 6 na lang ang natitira mong buhay, Robin. At kung sa tingin mo ay matagal mo pa itong magagamit, dun ka nagkakamali. Naglaho na nga na parang bula ang matampusa, kaya nagdire-diretso na si Robin hanggang sa makarating sa kampo. Ipinaalam niya kaagad ang balita upang ipadala rin kaagad ang isa sa military doctor na si Officer Castello. Pagdating nila sa bahay ni Mariel at Lola Zoraida, ay huli na ang lahat. Wala nang buhay matandang babae habang ang dalaga naman ay humahagulgol sa pag-iyak. Dahil dito ay inalo-alo na lang ni Robin ang dalaga na yumakap pa sa kanya. Makalipas ang 2 araw, muling nagtagpo ang landas ni Manang Siyaming at Robin. Hindi kasi naka-duty ang binata at plano sana niyang maligo sa may ilog. Naabutan nila roon na matandang babae na katatapos lang maglaba. Dahil dito ay lumapit siya at akma sanang tutulungan ng matandang babae pero umiwas yon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Salot ka rito sa baryo namin kaya umalis ka na. Manang naman po, nagkakahawang gawa na nga po Huwag niyo naman po akong sabihan ng salot. Salot ka naman talaga Tapatin niyo nga po ako. Galit ba kayo sa akin, Manang Siyaming? Kung may galit po kayo, sabihin niyo po at ipaliwanag niyo sa akin ang pinaghuhugutan ninyo. Para kung sakali po ako nang iiwas sa tuwing magtatagpo ang landas natin. Tumingin lang ng matalim ang matandang babae habang sina Private Parap at Private Perty ay napapangiti-ngiti lang. Kitang-kita kasi nila na tila napipikon na nga si Robin. Hindi nga nagsalita si Manang Siyaming. Naglakad na lang yun dala ang kanyang labahan. Subalit, nagdulas siya at napaiktad. Mabuti na lang ay mabilis na nakaaksyon si Robin at nasalo siya. Nang maghawak ang kanilang mga kamay, ay bigla na namang namuti ang mga mata ni Manang Siyaming. Ang binatang sundalo naman ay tila binulusok ang napakaraming impormasyon ng isipan. Nagulat na lang si Robin nang bigla siyang mapunta sa nakalipas kung saan sinasabi ni Mariela nang hihingalo ang Lola Zoraida niya. Maya-maya pa ay nakita niyang bumalik ang dalaga sa bahay nila. Sumunod siyang papasok sa loob kaya nakita niya na tumungo yun sa kwarto ng matandang babae. At pagpunta niya sa pintuan ng nasabing silid, ganun na lang ang gulat niya sa nakita. Nahihimbing ang tulog ni Lola Zoraida at hindi naman naghihingalo katulad ng sinabi noon ni Mariel. At ang mas nakakabigla ay ang ginawa ng dalaga.
Kitang-kita ng dalawang mga mata ni Robin kung paanong takpan ng una ni Mariel ang mukha ng sariling lola. Nanlaban na matandang babae hanggang sa tuluyan na itong manghina at mawala ng buhay. Pagkalaon ay sumilay ang ngiting nakakaloko mula sa mukha ng dalaga. Maya-maya'y umakto ng naiiyak. Natapos na ang mga pangitain nang tanggalin ni Manang Siyaming ang kamay niya. Nagkatinginan pa sila at matagal na tila nag-usap ang mga mata. Nakita niyo rin po ba yun, Manang? Diyos ka pa! Totoo po ba yun? Hindi ko alam! Bumitaw ang matandang babae at dali-daling umalis sa lugar na yon. Naiwan namang nagtataka sina Private Parap at Private Perty, habang si Robin ay hindi pa rin makapaniwala sa pangitaing nakita. Habang naliligo tuloy siya sa ilog, ay tila hindi na siya mapakali. Panay-panay na pumapasok sa isip niya ang tungkol sa nakitang pangitain. Hindi niya talaga lubos akalain na makakagawa ng ganong krimen si Mariel. Nagrema ito sa utak niya na parang silang plaka na paulit-ulit niyang nakikita. Maraming tanong ang namuo sa kanyang puso at mga tagpong unti-unti niyang napagtatagni-tagni. Totoo ba yung nakita ko? Kung totoo yun, ibig sabihin, pinatay niya ang sarili niyang lola? Isang krimen ang ginawa niyang yun. Paano niya magagawa yun sa sarili niyang lola? Naguguluhan ako. Ay nako! Kayo, mga buddy, nag-iisip-isip ako rito eh. Inawanan lang siya ni na Private Parap at Private Perty at pagkatapos ay nagkulitan na silang tatlo sa pagligo sa ilog. Pagsapit ng hapon, nang pabalik na sila sa kampo, ay napadaan muna si Robin sa bahay ni na Manang Siyaming. May gusto kasi siyang kumpirmahin sa matandang babae. Hindi kasi talaga siya mapakali gawa ng paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya ang nakitang pangitain. Eksakto na naabutan niya ang matandang babae na nagpapausok at nagwawalis. Hindi na siya nagpaalam. Pumasok na kaagad siya sa bakuran at lumapit sa kinaroroonan nun. Ganyan ba ang katuruan sa inyong mga taga-syudad? Basta-basta lang kayo papasok sa bakuran ng may bakuran? Pasensya na po, Manang. Probinsyano rin po ako. Gusto ko lang pong malaman ng totoo. Paano pong nangyari yun na sa tuwing nagdidikit tayo, parang nagkakaroon ng isang pangitain? Hindi ko rin alam. Totoo po ba yung mga nakita ko kanina? Alam ko pong nakita nyo rin yun, Manang. Pakiusap po. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Anak po ako ng isang albularyo kaya kung ano man pong patungkol sa kababalagan ng sasabihin nyo, paniniwalaan ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo. Isa pong mabuting albularyo ang tatay ko. Tumutulong po siya sa mga kalugar namin. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka nangangalaga ng isang sumpa? Sumpa? Yang kwintas na susuot mo, may malakas na sumpang nakapaloob dyan. Ramdam na ramdam ko kahit gaano ka kalayo. At ngayong nasa malapit ka, mas lalong umaalingasaw ang sumpang hatid niyan. Hindi mo ba nararamdaman yon? Ito pong matampusa, isa po itong agimat na pinagkaloob ng mga ninuno namin. Doon tayo sa loob ng bahay ko mag-usap. Tara! Nagmamadali na nga sila sa pagpasok sa loob at doon ipinagpatuloy ang seryosong usapan. Nagulat si Robin nang makita ang loob ng maliit na bahay na matandang babae. Puno yun ng mga halamang gamot na nakalagay sa garapon. At meron ding iba na tuyong dahon na nakakalat lang at nakasampay sa kung saan-saan. Galing ako sa lahi ng mga babaylan. Pero aaminin kong hindi ako ganon kahusay dahil hindi ko naman talaga minana ang galing ng mga ninunot magulang ko. Nagsimula lang ako mag-ipon ng mga halamang gamot nung nakaraang taon. At ngayon, pinipilit kong tuklasin ang lunas sa lumalalang sakit dito sa baryo. Kaya po pala? Kung itatanong mo ulit kung paano nangyari ang tungkol sa pangitain, hindi ko rin alam ang sagot, iho. Ngayon lang din nangyari sa akin ito sa tuwing magdidikit tayo at may pangitaing lumalabas. Kaya nga po, may tanong po ako. Paano nyo nasabing sumpa ang tungkol dito sa agimat? Noong unang beses tayong nagkita, bigla akong nagkaroon ng pangitain tungkol sa sinasabi mong agimat. Delikado ang kwintas na yan dahil marami nang ang kinuhang buhay ng mga inosente. Hindi ba't sinabi mo na matagal na panahon na yang nasa pangangalaga ng angkan ninyo? Opo, ang sabi ng tatay ko,
Bago niya ibigay sa akin nung pumasok ako sa pagsusundalo, matagal na panahon daw na hindi ginamit ang mga ninuno namin itong agimat. Hindi niya rin daw alam kung bakit. Pero pinagamit niya pa rin sa'yo. Hangal na albularyo. Hindi niya ba naisip ang matinding kapalit ng sumpang hatid niyan? Paano po matitigil ang sumpa? Huwag mo nang gamitin ang kwintas. Yun lang ang nakikita kong solusyon. Ibalik mo na ito kung saan may ito nakatago. Hindi na muna umimik si Robin. Inilabas niya lang ang matampusa at pinagmasdan. Matagal niya tong tinitigan bago muling bumalik kay Manang Siaming. Pag-iisipan ko po yung tungkol sa sinabi niyo. Meron pa po akong isang tanong. Yung nakita natin ginawa ni Mariel, posible po kayang... Isa lang ang sagot para malaman natin ang totoo. Kailangan mo siyang kumprontahin. Matagal na ako sa badong ito at halos dito na ako lumaki tumanda. Nung nakarang taon ko lang nakita ang babaeng tinatawag mong Mariel at hindi talaga ako makalapit sa taong yan. Naniniwala po ba kayo na si Mariel talagang pumatay sa lola niya? Hindi ka pa rin ba naniniwala sa pangitain natin? Doon pa man, may kakaiba na akong nararamdaman sa kanya dahil simula nang dumating siya rito, unti-unti nang tila dumidilim ang kalangitan ng baryong ito. Kung ganun po, nakikita niyo rin po yung nakikita ko sa ibabaw ng baryo? Oo, sinyalis yun na may puwersa na kanilimang namamayani sa lugar na ito. At malakas ang hinala ko na may kinalaman talaga ang babaeng yon. Sa palagay niyo po ba, may kinalaman si Mariel sa masamang nangyayari rito sa baryo? Kahit po yung paglaganap ng sakit? Tama, pero hindi natin malalaman yan kung pareho lang tayong nakatunganga rito. Kung meron kang naiisip na hakbang, sabihin mo lang sa akin at baka meron akong maitulong. Pero binabalaan na kita dahil kailangan nating kumilos ng hindi nalalaman ng nakararami. Hindi ordinaryo ang nangyayari rito sa baryo. Kaya mahihirapang paniwalaan ng iba ang tungkol dito. Mas mabuti kung tayo lang munang makakaalam ng mga hakbang na gagawin natin. Naintindihan ko po. Salamat sa mga sinabi niyo, Manang. Napakalaking tulong po nito sa akin at sa kapakanan ng baryo. Simula ngayon ay mas lalo ka nang mag-ingat. Opo, kayo rin po. Pagbalik ni Robin sa impilan ay abala na ang mga kapwa niya sundalo. Bukod kasi sa pagsalakay na naman ng mga rebelde ay mas tumaas din ang bilang ng mga sundalong tinamaan ng sakit. Ang mas nakakalungkot pa nga ay dahil merong namatay na isa na malapit sa kanya na si Private Hood. Nanlulumo man ay wala na silang magawa para makapagluksa. Bakit pati si Buddy Hood? Napakabait ng taong yun at napakalakas. Paano sa isang klase ng sakit lang mamamatay siya ng ganun? Hindi naman siya namatay dahil sa sakit. Ha? Anong ibig mo sabihin? Namatay siya kapalit ng ikatlumong buhay. Umalingaw-ngawang malademonyong halakhak na matampusa na biglang naglaho sa kadiliman. Dahil doon ay tila napabalikwas ng bangon si Robin. Sa kanya rin napagtanto na nasa barracks nga pala siya kasamang iba pang kapwa sundalo. Dahil sa pangyayari ay nag-abiso ang nasa itaas na pansamantala silang lumikas para hindi maapektuhan ng lumalalang sitwasyon sa baryo. Nagtataka lang din ang karamihan dahil parang walang aksyon mula sa kinauukulan patungkol dito. Hanggang sa makakumpirma na nga ni Robin ang totoo. Nakausap niya kasi si Sergeant at Arms at sikretong sinabi sa kanya na hindi pala ipinararating sa labas ng baryo ang tungkol sa nagaganap dito sa loob. Pero, Sir at Arms, paano po mga mamamayan kung aalis tayo dito? Mamamatay na lang po ba sila sa sakit na hindi man lang nalulunasan? Naiintindihan ko naman ang sentimiento mo, Private Robin. Pero sumusunod lang tayo sa protocol. Kung ganun po iiwan natin ang mga kapwa natin sundalo na naapektuhan ng sakit? Akala ko po ba walang iwanan? Hindi po ba itong isa sa moto ng mga sundalo? Pero bakit ngayon po labag yun sa sinumpaan nating tungkulin ang gagawin natin? We need to follow the orders. And that's final, Private Robin. Mamayang gabi na ang huling duty nyo. Nina Private Parap at Private Perty. Maliwanag? Kapag di kayo bumalik dito sa tamang oras, maiiwan kayo. Sir, yes sir. Pagka-dismiss
ay umalis kagad ang Ginoo habang si Robin naman ay napasuntok sa pader dahil sa inis. Inaalala niya rin kasi ang mga taong natitira sa baryo. Kung aalis sila at wala nang maiiwan ng medical team, siguradong kawawa lalo na ang mga bata. Paano na sila manang si Aming, si Mariel, at ang iba pang mga nasa baryo? Diyos ko po, tulungan mo kami rito. Diyos ko! Mabilis na lumipas ang oras. Habang nakatalaga sa barangay hall ay nakarinig ng malakas na sigaw si Robin mula sa labas. Agad siyang tumakbo na sinundan ni na Private Parap at Private Perty. At mula sa hindi kalayuan ay nakita nilang may isang bata na walang malay sa gilid ng kalsada. Nanlilisik ang mga sugat sa leeg nito na parang may matatalas ng ngipin na lumapa. Aswang ang gumawa nito at sigurado ako ron. Nakita ko na siya nung nakaraang gabi pa eh. Ilang gabi ko na siyang sinusundan-sundan. Hindi pa man natatapos ay nakita na nga nila ang sinasabing aswang. Sumulpot kasi yun at tumalon mula sa punong nasa kanan nila. Gulat na gulat sina Private Parap at Private Perty sa nakita. Ito kasi ang unang pagkakataon nilang makakita ng nakakatakot na nilalang. Malapaniki ang itsura, nakausli ang matutulis na tenga, matalim ang namumulang mga mata at nakausli ang matatalim na mga ngipin. Lubog ang ilong at ang dila ay mahabang napakanipis. Nangingintab ang katawan nito sa pagkaitim na parang nilangisan at ang pakpak ay parang isang napakalaking ibon. Dala na matinding pagkagulat ay walang ano-ano'y nakakalabit ni Private Parap ang gatilyo ng kanyang baril. Umalingaw-ngaw yon sa kadiliman ng gabi na umabot hanggang sa kampo. Marami ang naalarma pero ang aswang ay galit na silang inangilan bago tumalon palayo. Sinundan naman yon ni Robin at Parap. Samantalang si Perty ay naiwan dahil dinala niya ang batang sugatan sa barangay hall. Ilang saglit pa ay namalaya na lang ng 2 sundalo na dinala sila ng aswang sa kakahuyan na nasa pusuhan. Natagpuan nila roon si Mariel na nakatingala sa buwan na ngayon ay bilog na bilog. Mariel? Bilog na bilog ang buwan, ano? Umuwi ka na sa bahay niyo. May nakita kaming aswang. Natigilan na si Robin matapos mapagtanto na puno ng mantsa ng dugo ang damit ni Mariel. At nanlaki mga mata niya nang maalala ang napag-usapan nila ni Manang Siaming nung nakaraang hapon. Kung ganun eh, totoo nga. Isa kang aswang. Napangiting lumingon ng dalaga at sa unang pagkakataon ay hindi na nito itinago ang totoong anyo. Isang mabangis na aswang na nagkukubli sa mukha ng isang magandang babae. Kagad inihanda ni na Robin at Parap ang kanilang mga baril at itinutok sa dalagang ngumiti lang sa kanila. Ngunit hindi yun ang ngiting nagpakilig sa kanya dati. Isa yung nakakatakot ng ngisi. Hindi lang ako isang aswang. Ako rin ang dahilan ng pagkakasakit sa baryong ito. Bakit mo yung ginagawa? Bakit mo sila binibigyan ng mga sakit? Hindi ko naman sila gusto bigyan ng sakit, Robin eh. Gusto ko sila maging katulad ko. Niyayanggaw ko sila. Pero pinipigilan ako ni Lola Zoraida at siya ang pumapatay sa mga taong niyayanggaw ko dahil ayaw niyang lumaganap ang lahi namin. Ngayong wala na siya, magagawa ko ng gusto ko. Magiging baryo na ito ng aswang. Kaya sana, wag mo na akong kalabanin. Sumama ka na lang sa akin. Ikaw ang magiging katuwang ko at magsasama na tayo habang buhay. Pasensya na pero hindi kita papayagan sa gusto mong gawin. Kung ganon, kakalabanin mo rin pala ako. Sige, kung yan ang gusto mo, papatay na lang kita at yayang gawin katulad ng iba. Isang matinding sagupaan ang sumiklab. Mabilis ang galaw ni Mariel na tila anino na lumilipad sa hangin. Lumundog siya kay Robin na agad namang nakaiwas at nagpaputok ng baril. Ngunit tila hindi tinatablan ng bala ang katawan ng dalaga. Si Private Parap naman ang sumunod na sumugod. Nagpaputok din siya ng baril at nang tumamas tagiliran ng dalagang aswang ay umangil yun sa galit. Patay ko kayong dalawa! Mabilis na bumulusok ang aswang pero hindi na to nakaporma nang dumating si Private Perty. Nagpaulan din siya ng bala at sapul na sapul ang dalagang aswang. Nagpatuloy ang kanilang labanan. 3 sundalo laban sa isang aswang. Dumadagundong ang bawat putok.
Pumapaimbulog ang bawat talon ni Mariel. At sa huli, gamit ang matalim na kutsilyo at gabay ng agimat, natuluyan ni Robin na saksakin sa dibdib ang dalaga. Napahiyaw si Mariel ng malakas bago tuluyang nagliyab ang kanyang katawan. Nawala lang siya kaya hindi nila alam kung natupok ba ng apoy ang dalaga o nakaligtas. Hingal na hingal si Robin habang nakatayo siya sa gitna ng dilim. Hawak ang kutsilyo at ang agimat na kumikisla pa. Sina Private Parap at Perty naman ay nasa likuran lang niya habang umaantabay. Tapos na ba? Napatay na ba natin siya? Napakibit-balikat lang ang kasama niyang mga sundalo na hindi rin alam kung anong isasagot. At habang nasa ganon silang posisyon, ay biglang tumunog ang radyo nila. Narinig nila ang boses ni Sergeant at Arms kaya naging alerto sila. All units, we need backup! Biglang nag-hysterical ang mga sundalong naapektuhan ng sakit. Nagwawala sila at ilan sa mga medical unit natin ang nasaktan. May mga kinagat sila sa leeg. Naloko na. Ito ni sinasabi ni Mariel na niyanggaw niya. Tara na mga kasama, magmadali tayong bumalik sa kampo para tumulong sa kanila. Walang inaksayang oras sina Robin, Parap at Perty. Nagmadali sila para makabalik sa kampo pero natigilan lang din dahil dumating si Manang Siaming. Robin, at kayo mga sundalo, tulungan niyo ako. Nakikita niyo na meron akong dalang bayong, nakatunganga lang kayo dyan. Pasensya na po, Manang. Ano po ba itong mga dala ninyo? Naramdaman kong may kakaibang nangyayari sa paligid. Kaya nilabas ko na to at nakita ko kayong kasagupang aswang. Hindi niyo pa napatay si Mariel. Ramdam ko pa rin ang madilim niyang puwersa at kung titingnan ng langit, hindi pa rin nawawala ang kadilimang bumabalot sa buong baryo. Ano nga po yung mga nasa bayong? Mga halamang gamot na makakatulong sa atin para sagipin ang mga taong ginawa ng masama ni Mariel. Natapos ko na rin sa wakas, pero hindi ko pa nasusubukan ito. Ngayon pa lang natin malalaman kung mabisa o hindi. Kung ganun po pala pakikipagsapalaran pa rin ang gagawin natin, Manang. Mas ayos nang subukan natin kesa wala tayong gawin, hindi ba? Nagkatinginan lang ang tatlong sundalo at pagharap nila uli sa matandang babae, ay saka sila napatango. O ano na? Tutunga nga lang talaga kayo dyan at hindi nyo ako tutulungan? Pasensya na po. Binitbit na nga lang ng tatlong binata ang laman ng bayong. Ang ilan sa mga laman nito ay pinagamit at pinatago na sa kanila para gawing sandata. Sinabi niya rin ang mga paggagamitan ng mga yun. Wala na nga silang inaksayang oras. Gamit ang military tricycle nila ay tinahak na nila ang daan papunta sa kampo. Pero hindi naging madali ang lahat. Dahil nang mapadaan sila sa ilang kabahayan, ay may sumalubong sa kanila na tatlong kalalakihan. Binubusinahan na sila ni Private Parap na siyang nagmamaneho ng tricycle. Pero tila bingi ang mga yon na mas lalo pang humarang. Ang problema ng mga yan? Posibleng ilan lang sila sa mga nayanggaw ni Mariel. Nagkalat na rito sa bayan ang nabigyan niya ng sakit kaya hindi malayong isa ang tatlong yan. Ano pong gagawin natin? Hindi natin sila pwedeng sagasan dahil siguradong masasaktan sila. Gamitin niyo ang mga binigay ko sa inyo. Yung nasa pinakamaliit na garapon ay buksan niyo. Dinurog yan na dahon ng talampunay. Ang talampunay ay mabisang panlaban sa aswang. Kaya kapag sinabo yan sa mga yan, ay tsak na manghihina sila. Hindi po ba sila mamamatay? Kung kapalaran nilang mamatay, hindi na natin yon hawak, Robin. Gawin mo na ang sa tingin mong tama. Natigilan na sila dahil tumalo na ang isa sa tatlong nakaharang. Dali-dali namang iniliko ni Private Parap ang sasakyan nila pero nagulat silang lahat dahil may pang-apat pang nayanggaw na sumulpot mula sa maliit na eskinita. Dahil dito ay kamuntikan na silang masemplang. Mabuti na lang talaga ay mahusay si Private Parap pagdating sa pagmamaneho. Naipreno niya kaagad ang military tricycle at si Private Perty naman ang gumawa ng sunod na hakbang. Binuksan niya kaagad ang laman ng nasabing garapon. Kumuha siya ng dinurog na talampunay at tinagi sa mukha ng bagong sulpot na nayanggaw. Nagumiyaw yon hanggang sa mapahandusay sa sahig at nalumpasay na parang bulating binudbura ng asin.
Nagulat sila sa nasaksihan pero kinabahan din ng husto si Robin dahil baka mamatay ang kaawa-awang lalaki. Bumula lang ang bibig noon at nahihirapang tumingin sa kanila. Tila humihingi ng tulong na iligtas siya sa pagkayanggaw. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko para maibalik kayo mga taga-paryo na niyanggaw na walang hiyang babaeng yon. Papalapit na yung tatlo. Maganda na kayo! Hindi na hinintay pa ni Private Perty na makalapit ang tatlong nayanggaw. Siya na mismo ang bumaba sa sasakyan at nilapitan ng mga yon. At walang pag-aalinlangang sinabuyan ng dinurog na talampunay. At katulad ng nangyari sa nauna, ay nangisay din ng mga yon habang nakahandusay sa sahig. Pagkatapos ay minaniobra na ni Private Parap ang sasakyan. Babalikan ko kayo! Pangako! Maraming salamat po, Manang. Salamat po sa pagtulong niyo sa amin at sa mga taga-baryo. Huwag ka muna magpasalamat dahil hindi pa tapos ang laban. Kung tutuusin ay nagsisimula pa lang ito. Kaya magpakatatag din kayong tatlo. Mahaba-haba pa ang gabi at ang labanan. Humarurot na nga si Private Parap hanggang sa makarating sila sa kampo. Malalim na ang gabi nang muling nakabalik si Robin, Parap, Perty at Manang Siaming sa loob ng kampo. Medyo pagod na ang katawan ng tatlong sundalo matapos ang mahaba at delikadong lakad mula sa bundok. Ngunit ang pagod ay agad napalitan ng kaba at pagkataranta nang masilayan nila ang nakakabinging kaguluhan sa loob mismo ng kanilang kuta. Ang dating tahimik na mga barracks na dati rin ay tinitirhan ng mga sundalo, ngayon ay nababalot ng ingay ng sigawan, pag-iyak at mga utos ng mga nakatataas. Sa malayo ay tanaw nila ang makapal na usok na tumatakas mula sa isang gusali. Ang infirmary kung saan inilalagak ang mga may sakit na sundalo. Anong nangyari dito sa kampo? Kapag hinayaan nating mamayani ang kadiliman, ganito ang sasapitin ng lahat. Mga kasama, kailangan nating iligtas kung sino ang dapat na iligtas. Private Padilla! Private Parap! Private Perty! Sir! Mabuti at nakabalik na kayo kagad. I'm glad you're all okay. Dahil nagkakagulo ngayon, katulad ng na-report na kanina sa Radio 1. Ano pong order niyo, sir? Sumunod lang kayo sa akin. At magre-rescue tayo sa mga naapektuhan sa infirmary. Madali kayo! Sir, yes sir! Pagkatapos ng pag-uusap, ay nagmadali na sina Sargento at Arms at Robin na tumakbo patungo sa pinagmumula ng kaguluhan. Ang kanilang malalakas na tinig ay halos nalunod sa ingay ng apoy at sigaw ng mga tao. Ngunit malinaw pa rin ang kanilang determinasyon na makapagligtas ng buhay. Kasunod nila sina Private Parap at Perty na parehong may hawak na rin ng mga baril at iba pang panlaban sa nayanggaw. Habang si Manang Siaming ay mahigpit na nakayakap naman sa kanyang lumang bayong na siyang gagamitin sa paglulunas ng mga apektado ng sumpa ni Mariel. Teka, bakit may kasama kayo matanda? Sino nagpasundo sa sibilyang yan? Sir, makakatulong po sa atin si Manang Siaming. Makakatulong? Baka lalo lang yan makasagabal sa atin doon. Baka ikaw pa ang makasagabal. Mamang sundalo na walang alam sa mundo. Kung hindi ka komportable na kasama ko, ikaw ang huwag sumama. Hoy, Lola, hindi porke matanda ka hindi kita papatulan. Pasalamat ka talaga at may sitwasyon ngayon dito. Private Padilla, Parap, and Perty, saan nyo ba nadampot ang isang yan, ha? Bawin nyo na nga yan. Ikaw ang umuwi sa saya ng nanay mo. Sutil kang sundalo ka. Huwag na po kayo magtalo dahil hindi po ngayon ang oras para dyan. Sir, magtiwala po kayo sa akin. Malaking tulong po sa atin ngayon si Manang Siaming. At kung makasagabal man siya sa atin, ako mismo ang magpapalis sa kanya. Pero hindi po siya magiging sagabal. Ako na po nagsasabi sa inyo. Sumang-ayon din sina Private Parap at Perty kaya napaisbid na lang ang sarhento at nagtuloy-tuloy na sila. Habang papalapit sila ay unti-unting lumilinaw ang tanawin. Ang infirmary ay kalahati na ang nababalot ng apoy. Ang bubong nito ay naglilib na ng husto. Habang ang ilang sundalo ay pilit inaapula ang apoy gamit ang tubig mula sa mga drum at tabo. Ngunit higit pa sa apoy ang nakakapangilabot na eksena dahil ang mga sundalong dating nakaratay sa sakit
ngayon ay tumayo at gumagala-gala sa paligid na parabang wala na sa sariling katinuan o pagkatao. Ang kanilang mga balat ay nangingitim. Ang mga mata ay nanlilisik at kumikislap sa mapulang liwanag. Ang ilan ay gumagapang. Ang iba naman ay nakatayo na tila walang sakit. Ngunit lahat ay may iisang ekspresyon. Pagkagutom, galit at pagnanasa sa sariwang dugo at karne ng tao. Ang lala nito, Manang. May ideya ba kayo kung anong nangyayari? Yes, sir. Kung ganon, anong nangyayari sa mga sundalong yan? Para silang sinaniban ng masamang espiritu. Hindi yan basta sanib lang. Sila ay mga nayanggaw. Si Mariel ang dahilan ng lahat ng ito kung bakit ang mga taga-baryo at ang ilang sundalo ay nayanggaw. Nayanggaw? Ano yun? Ibig sabihin, ginamitan sila ng espesyal na laway ng aswang para mahawa sa pagiging aswang. Sa ngayon, mga bubot na aswang pa lang sila, pero sa oras na makatikim na sila ng sariwang dugo at karne ng tao, mahihirapan na tayo dahil mas babagsik sila. Aswang? Totoo ba ito mga sinasabi mo? Yes, sir. Mahirap mang paniwalaan pero totoo pong lahat ng ito. Saksi kami ni Private Parap at Private Perty dahil nakasagupan namin mismo ang babaeng gumawa nito sa mga taga-baryo. Hindi lang po rito sa kampo natin nagaganap ito, kundi pati na rin mismo sa baryo. Kung ganon, hindi pala delikadong sakit ang kumakalat sa lugar na ito. Tama po, sir. Tama na muna ang satsat. Asikasuhin nyo na ang mga sundalo bago pa sila makapaghasik ng lagim at tuluyang maging isang ganap na aswang. Kung ganon, dapat na sila mamatay. Sir, hindi natin pwede basta patayin ang mga yan. Mga kasamahan natin sila at mga sundalo. Tandaan nyo na nasa ilalim lang sila ng sumpa at nandito si Manang Siaming na handang tumulong sa atin sa abot ng kanyang makakaya. Manang, paumanhin po sa inasal ko kanina. Malaking tulong ka ngayon kaya po protektahan ka namin. At katulad ng sinabi mo, Private Padilla, hindi natin sila papatayin. Pahihinain lang natin sila hanggang sa muling malunasan. Yes po, sir. Kung ganon, maganda na kayo lahat. Nagsigawan na sila bilang pagsang-ayon. Tumango si Robin at sinikap na hindi matakot. Kahit na ang bawat yabag ng mga nilalang na ito ay nagdudulot ng pangamba. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata at nagsimula na silang sumalakay. Sumagot naman si Manang Siaming ng mababa ngunit malinaw na tinig habang tumatakbo sa kanilang likuran para magpaalala. Mga sundalo, hindi sila lubusang nawala sa kanilang katinuan. Ang katawan nila ay nilamon ng sumpa, pero kaya ko silang gamutin. Kailangan lang ninyo silang pabagsakin. Huwag niyong hayaang makalapit sa akin hanggang matapos ko ang ritual. Pagdating nila sa harap ng infirmary, sinalubong agad sila ng 3 nayanggaw na sundalo. Ang una ay mabilis na sumugod. Ang kukunon ay mahaba at kumikislap na parang nagniningning sa apoy. Handang punitin ang sinumang madaanan. Umamba si Robin at sinalubong ang galaw ng sundalong nayanggaw. Sa isang mabilis na iwas ay tumagilid siya at itinulak ang katawan nito. Gamit ang buong lakas ng kanyang balikat, napahandusay ang nayanggaw, ngunit agad din bumangon na parang walang naramdaman. Mga kasama, sa hita! Binibigyan ko kayo ng pahintulot na sugatan sila sa hita! Madali kayo! Sir, yes sir! Kagad nga silang sumunod sa utos. Binaliktad ni Robin ang baril at gamit ang bandang lagayan ng magasin ay hinampas niya ang binti ng sundalong nayanggaw. Dahilan para tuluyang bumagsak yon sa lupa. Habang pumapalag ang iba, ay mabilis namang sumugod si Sergeant at Arms at pinilipit ang mga braso ng iilan. Pinulupot ang sinturon upang hindi na makagalaw hanggang sa tumalima na ang mga yon. Samantala, ay may 2 nayanggaw pa ang lumapit. Ang isa ay tumalon kay Private Parap, ngunit maagap siyang nakailag at itinulak yon pabalik gamit ang pagsipa. Si Private Perty naman ay halos mahulog ng muntika nang siyang kagatin sa leeg ng isa pa. Ngunit nahila siya ni Robin sa oras. Muntik na siyang mabitag ngunit hindi nila hinayaang bumigay. Pagtayo ni Private Perty ay hinagisan niya kaagad ng dinurog na talampunay ang sundalong nayanggaw. Kitang-kita ni Sargento at Arms kung paano mangisay na parang bulating binudbura ng asin ang sundalo.
Gulat na gulat siya dahil ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganon. Anong nangyari sa kanya? Ang sinabi ng tauhan mo ay isang uri ng halamang gamot na kinatatakutan ng mga aswang. Kung ganap siyang aswang, kapag sinabuyan siya nito, ay tsak ang kanyang kamatayan. Paano yung sundalo? Baka mapahamak. Huwag ka mag-alala dahil hindi siya mapapano. Dalhin niyo na sa akin ang lahat ng mga napataliman niyong nayanggaw. Pagkatango ng sarhento ay tumulong na rin siya sa pagkuha sa mga nayanggaw ng mga sundalo. Patuloy naman ang pag-apula ng apoy ng iba. Nang nasa tapat na ang karamihan sa biktima ng nayanggaw, ay tumango si Manang Xiaming at inilipag ang kanyang bayong sa lupa. Mabilis niyang inilabas ang mga dahon ng sambong. Abo mula sa sunog na uling at ilang bote ng langis na may matapang na amoy. Habang pinapahid ito sa noon ng mga nayanggaw, ay nagbibigkas siya ng mga sinaunang orasyon. Para lang siyang bumubulong ng hangin, ngunit ramdam ng lahat ng normal na tao sa buong paligid ang kilabot. Dala ng bigat ng pinakakawalan niyang kapangyarihan. Ngunit hindi natapos doon ang lahat. Dahil mula sa likuran ng infirmary, ay lumabas pa ang mahigit lagpas 10 nayanggaw. Lahat ay sabay-sabay na umatungal. Ang kanilang mga sigaw ay nagpatigil sa isang sundalong nag-aapula ng apoy. Ang ilan ay natakot at napatras, habang ang iba naman ay pilit na nagtatapang-tapangan, ngunit halatang nanginginig ang mga kamay. Private Parap! Private Party! Samahan niyo ako sa harap! Kahit ano mangyari, huwag nating hayaang makalapit ang mga yan kay Manang Xiaming! Ako, sir, ano pong gagawin ko? Mayroong kakasama ni Manang. Protect her at any cost! Sir, yes sir! Tumakbo na nga sina Sergeant at Arms, Private Parap at Perty na pinigilan ang mga papasalakay pang nayanggaw. Sumusundot-sundot din ang pagtulong si Robin. Pero mas priority niya ang kaligtasan ni Manang Xiaming na patuloy pa rin sa ginagawa nito. Mabilis na sumalubong sina Parap at Perty. Pinagsabay nila ang 2 hampas ng baril at ang pagsaboy ng dinurog na talampunay. Isa ang tumama sa balikat, dahilan para mapatigil ang paglusob ng unang halimaw. Ang ikalawa naman ay nakaiwas, ngunit nasangga ito ni Sergeant at Arms na may hawak na bakal na pamalo. Tumama ang matibay na palo sa dibdib nito at napatras ito ng bahagya. Pinagsasabuyan na nila lahat ng mga nandoon hanggang sa humandusay na lang din. Ilang minuto pa ang lumipas, ang paligid ng infirmary ay naging parang larangan ng digmaan. Ang mga nayanggaw ay hindi tinabla ng karaniwang atake ng ilang sundalo na tumulong at walang alam sa nangyayari. Bawat hampas, palo o suntok ay tila hindi nila nararamdaman. Ngunit unti-unti sa tulong ng taktika ni Sergeant at Arms, natutunan nilang pabagsakin at kontrolin ang galaw ng mga ito nang hindi kinakailangang patayin o saktan ng husto. Si Manang Xiaming naman ay walang tigil sa kanyang panggagamot. Isa-isang bumabalik ang kulay ng balat ng mga sundalo, matapos siyang pahiran at bigkasin ang kanyang mga dasal. Ngunit ramdam ni Robin na tila napapagod din ang matandang babae. Kaya tinapik niya ito sa balikat habang nakaantabay. Manang, ayos lang po ba kayo? Nakikita ko po na napapagod na kayo eh. Wala tong pagod na to kumpara sa ginagawa niyong mga sundalo. Alam mo ba, kung alam ko lang na magagamit ko tong kakayahan ko ngayon, dapat pala nung bata-bata pa lang ako nagpakahusay na ako at hindi na naging masuwayin sa aking ina. Di sana'y hindi rin ako napapagod ng ganito. Huwag niyo pong sabihin yan. Malaking-malaki ang tulong niyo sa amin, lalo na po sa mga taga-baryo. Marami pa rin po kayong natutunan sa inyong mga magulang. Paano mo naman nasabi yon? Ngayon lang tayo nagkita, Robin. Kaya huwag mo nang pag-ani ng loob ko. Paano ko po nasabi yon? Dahil nakikita ko sa ginagawa niyo ngayon. Kung di po kayo naturuan at di kayo nagsasanay, malamang po, wala kayo rito ngayon. Hahayaan niyo lang kami na mahirapan o baka mahawa sa pagkayanggaw. Naniniwala po ako sa kakayahan niyo, Manang. Salamat naman kung ganon, Robin. Hindi po. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Natigilan na sila sa pag-uusap dahil isang nayanggaw ang biglang sumulpot sa kung saan at sumalakay.
mabuti at napabagsak kagad yun ni Robin. Matapos ang halos 1 oras na walang humpay na labanan, unti-unting napawi ang kaguluhan. Ang mga nayanggaw na sundalo ay bumagsak sa lupa at dinala lahat kay Manang Xiaming. Nang matapos ng matandang babaeng babaylan ng kanyang huling ritual, ganun na nga lang ang gulat ni na Sergeant at Arms, Robin, Parap at Perty sa nasaksihan. Nagbalik nga sa normal ang naapektuhan ng pagkayanggaw at pagdilat ng mga mata ay wala na silang maalala sa mga nangyari. Tila sa isang iglap ay bumalik ang katahimikan sa buong kampo. Ang usok mula sa nasunog na bahagi ng infirmary ay unti-unting napalitan ng lamig ng gabi at amoy ng abo. Huminga ng malalim si Sergeant at Arms habang nakatanaw sa malayo. Natapos din. Pero wag kayo makampante. Katulad ng sinabi ko kay Robin, hindi pa patay si Mariel. Nararamdaman ko na may plano pa siyang magbalik para sa mas balak. Hindi pa nawawala ang kadiliman sa ibabaw ng baryo. Kaya sigurado kong hindi pa tapos ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Sino po ba yung Mariel na yan? Sir, tama po si Manang Xiaming. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kaya po sana, wag muna tayong umalis sa lugar na ito. Katulad ng mungkahi sa atin. Kailangan po tayo ng mga taga-baryo. Kung ganun kakausapin ko ang superior para mapakiusapan. Sa ngayon, magpunta na muna kayo sa baryo para matulungan ng mga nayanggaw doon. Kami na ang bahala rito. Sir, yes sir! Nang tuluyan ng maayos ang gulo sa kampo, ay tumulong na nga si Robin, Parap at Perty sa pagpapagaling ng mga nayanggaw sa baryo. At halos magdamag silang sumama sa operasyon, katulong sina Kapitan Dennis Adilap at ang iba pang opisyal. May mga opisyal na tumakas na pero hinayaan na lang din ito. At bago sumikat ang araw, ay napatalima na nila ang lahat ng mga nayanggaw sa baryo. Galak na galak ang mga tao at lubos ang pagpapasalamat kina Robin, Parap at Perry dahil sa pagtulong. Huwag po kayong magpasalamat sa amin, mga mamamayan sa baryong to. Ang dapat niyo po napasalamatan ay si Manang Xiaming dahil siya po ang nagbigay lunas sa mga miyembro ng pamilya niyo na niyanggaw ni Mariel. Opo, nakakagulat man pero totoo ang sinasabi ko. Nadiskubre namin na ang tinitingala niyong magandang babae, kinahuhumalingan at inaakalang mabait ay isa palang mapanlinlang. Aaminin ko rin po na ako man nahulog sa kagandahan niya. Pero bago pa niya ako mabiktima, ay ipinakita na sa akin ng Diyos ang totoo niyang kulay. Gulat na gulat ang mga tao sa kanilang narinig patungkol kay Mariel. Kilalang kilala kasi ang dalaga sa kanilang lugar bilang isang mabait at mayuming babae. Pero pakitang tao lang pala ito dahil sa masama niyang balak. Nagapi namin siya, pero hindi namin siya tuluyang natalo. Kaya kung maaari sana, hihingi kami ng tulong at kooperasyon mula sa inyo. Siguradong babalik ang aswang na iyon at magdadala siya ng mas matinding kasamaan sa baryong ito. Dito na ako tumanda sa lugar na ito kaya hindi ako papayag na wasakin niya lang ng basta-basta ang ating baryo. Maganda tayo at makakaasa kayo na ako ang makakatulong ninyo, mga minamahal kong taga-baryo. Dahil doon ay naghiyawan ng mga taong punong-puno ng determinasyon na ipagtanggol ang kanilang baryo laban sa masamang nilalang. At mabilis ang pagdaan ng araw. Mainit ang sikat ng araw na muling bumalik ang katahimikan sa baryo. 1 linggo na ang lumipas mula ng huling nagkagulo dahil sa sakit na inakala ng lahat ay nakakahawa. Pero sa tulong ng mga sundalo at ni Manang Xiaming, bumalik ang normal na daloy ng buhay. Ang mga bata ay muling nakakapaglaro na sa gitna ng kalsada. Ang mga matatanda naman ay bumabalik na rin sa kanilang mga bukirin. At ang mga mangingisda naman ay nagsisimula ng bumiyahe sa ilog. Ngunit sa kabila ng katahimikan ay naroroon pa rin ang mga sundalo. Ang ilan ay pinauwi na ng kanilang commander, ngunit nanatili roon ang grupo nila Sergeant at Arms kasama sina Private Padilla, Private Parap at Private Perty. May ilang dagdag na sundalo ring naiwan. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sapagkat bukod sa banta ng aswang na si Mariel, ay may isa pang panganib na mas mabangis at organisado na naghihintay lang ulit ng tamang tiyempo. Ito ay walang iba kundi ang mga rebelde.
Pasado 3:00 ng hapon ay muling nagkatipon ang mga sundalo para pag-usapan ng isang bagay. Pinangunahan ito ni Sargento at Arms. Hindi tayo pwede magpakampante. Ayon sa mga nakarating na ulat, nag-aanda na raw ang grupo ng tinatawag nilang Pinunong Ambo. Hindi ko siya nakaharap noon, pero kilala ko siya sa pangalan. Kilala siya sa ibang nayon bilang isang walang awang tao. At hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tahimik lang na nakikinig si Robin. Nakasalampak siya sa isang sulok habang hawak ang nakakwinta sa kanyang matampusa. Ramdam niyang muli na namang lalapit ang panganib. Ngunit hindi siya natatakot. Ang mas pinoproblema niya ay ang payo ni Mang Siaming na huwag nang gamitin ang agimat. Dahil tuloy dito, ay tila naglaro na naman ang kanyang isip. Hindi na niya halos naiintindihan ang mga sinasabi ng sarhento. Paano kung ito lang talaga ang paraan para makaligtas kami? Anong paano? Ang matampusa lang talaga ang tanging paraan para makaligtas ka. Ang ibig ko sabihin, kayo. Kaya wag na wag mo nang pakikinggan ang sinasabi ng matandang yon. Hindi porke babaylan siya, tama na ang kanyang sinasabi. Sino sila para utusan ng isang Robin? Tumigil ka na! May tanong pa ba kayo mga kasama? Kung wala na pwede na muna kayo magpahinga. Ang mga nakapost, magpunta na kayo kung saan kayo nakadestino. Walang patulog-tulog sa oras ng trabaho, ha? Pag-alis ng mga sundalo ay naiwan sina Robin, Parap at Perty. Dahil lalatang meron pa silang mga tanong na hindi na po pwedeng marinig ng iba. Tila may kinalaman din ito sa nangyari nung nakaraan. Ang patungkol kasi kay Mariel at sa pangyayanggaw niya ay pinanatili nilang sikreto. Bale, pinalabas na lang na ang nangyari sa kampo noong nakaraan ay parte ng pagsalakay ng mga rebelde. Sir, matanong ko lang po, bakit nga ba interesado yung mga rebelde na yun sa baryo na ito? Hindi ba't mas madali para sa kanila kung umatake na lang sila sa mismong bayan? Magandang tanong yan. Ayon sa informante natin, hindi lugar ang habol nila. May bagay silang gusto makuha na hindi ko matukoy kung ano. Bagay? Ibig sabihin, dito lang matatagpuan sa baryo? Posible. Ayon pa sa informante natin, si Ambu pala nagsasanay din ng mga panggagamot na parang katulad kay Manang Siaming. Narinig ko nga na gumagamit siya ng salamangkaw, dasal at posibleng isa rin daw sa target niya ang babaylan. Kaya importante rin na palagi natin babantayan si Manang Siaming. Talaga po? Kung ganun, delikado po pala ang lagay ni Manang Siaming. Kailangan niya pong malaman ng tungkol dito. Hindi. Hindi magandang ideya yan, Private Padilla. Bakit naman, sir? Para po sa akin, mas okay na malaman niya para makapaganda na siya para makaalis dito. Narinig mo ba na palaging sinasabi ni Manang Siaming na dito siya pinanganak? Kaya gusto niyang dito siya mamamatay. Kung malalaman niya ang tungkol diyan, mas lalo lang siyang mag-i-stay dito. Mas mainam na tayo-tayo lang muna ang makakaalam dahil kapag kumalat pa ito sa iba, baka ipagkanulupan niyang matandang babaylan. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng mga taga-baryo. Marami sa kanilang hikaho sa buhay. Kaya malaki ang posibilidad na makagawa sila ng hindi maganda para lang sa pera. Sa bagay, may punto kayo, sir. Makinig kayo mabuti. Private Parap at Private Perty. Kayong tatlo ang mga pinagkakatiwalaan ko kaya sa inyo ko inaatas ang misyon para maprotektahan si Manang Siaming kahit na anong mangyari. Alalahanin ninyo na hindi lang rebelde ang kalaban natin kundi ang aswang na si Mariel. Walang dapat na masamang mangyari sa matandang babaylan hanggang hindi natin nahuhuli ang babaeng aswang. Sir, yes sir! Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay napahawak na naman si Robin sa agimat dahil tila meron siyang kakaibang nararamdaman sa paligid. Para bang nalalapit na ang pagbabadya na naman na masama. Dahil doon, wala namang duty kaya nagtungo siya sa bahay ni Manang Siaming. Kinonsulta niya ang matandang babae para sa kanyang nararamdaman. Nararamdaman niyo rin po ba yung parang may kakaibang hatid ngayon ng simoy ng hangin sa baryo, Manang? Oo. Nung nakaraan ko pa yan nararamdaman.
May tanong po ako, Manang. May ideya po ba kayo sa kung ano ang pake ng pinuno ng rebelde sa baryong to? Ang totoo niyan wala rin. Pero kilala ko si Ambo. Dahil minsan ko na siyang nakasama noon sa bundok. Pero hindi ko pa alam noon na pinuno pala siya ng mga rebelde. May husay din siya pagdating sa panggagamot. Ang alam ko nga isa siyang albularyo na mahilig sa mga anting-anting at agimat. Marami siyang alam dito na ginagamit niya para sa kasamaan. Ganun po ba? May chance po kaya na malaman natin ang pakay niya? Naalala niyo po ba yung nangyayari sa tuwing nagdidikit tayo ng mga kamay? Baka po sakaling pwede nating gawin yun at makakita tayo ng panibagong pangitain katulad noon. Gusto mo bang subukan? Opo sana Pero hindi ko po alam kung paano mangyayari yun. Halika rito. Paglapit ng binatang sundalo ay tila bumulong ng kung anong orasyon si Manang Siaming. Pagkalaon ay hinawakan kagad siya noon sa kamay, pagkatapos ay biglangang namuti ang mga mata ng matandang babaeng babaylan. Doon na unti-unting pumasok sa kaisipan nila ang mga bagong pangitain. At nagulat si Robin dahil nakita niya ang sarili na hawak-hawak sa leeg si Pinunong Ambo. Duguan siya at talatang bugbog sarado. Maya-maya pa ay bumunot na ng baril ang pinuno ng rebelde. Pagkatapos ay hinigit noon ang nakakwintas sa kanyang agimat at saka siya walang pag-aalinlangang binaril sa noo. Napadilat si Robin at napatras habang humihingal sa sobrang pagkabigla. Nang mapatingin siya kay Manang Siaming ay tila gulat na gulat din ang matandang babae. Hindi ang baryo ang pakay ni Ambo, kundi ikaw na may hawak ng agimat na matampusa. Ang iniisipan naman po namin kayo ang pakay ng taong yun. Paano niya nalaman ng tungkol sa agimat? Sinabi ko naman sa iyo na inaral ng taong yun ang tungkol sa iba't ibang klase ng agimat at anting-anting. Albularyo rin siya na may kakayahang mag-orasyon kaya posible ang mga elemento sa paligid ang nagsabi sa kanya ng tungkol sa hawak mong agimat. Ano pong gagawin ko? Ba't di mo nalang ibigay ang agimat sa kanya? Hindi ko po yung pwedeng gawin. Bakit naman hindi po pwede? Nakita mo naman siguro yung mangyayari sa iyo kapag hindi mo kagad isinuko sa kanya ang agimat na matampusa. Babariling kanya sa noo at mamamatay ka. Tama na. Natigilan na matandang ginang dahil sa inasal na yun ni Robin. Kahit mismo ang binatang sundalo ay nagulat din sa kanyang inasal. Kaya napayukod siya dahil sa kahihiyan. Pasensya na po, hindi ko po sinasadyang masigawan kayo. Matagal ko nang sinabi sa iyo na tigilan mo na ang paggamit sa agimat. Hindi biyaya ang agimat na yan sa iyong angkan, kundi isa yang sumpa. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi na to ginamit pa ng mga ninuno mo. Huwag ka magpapalamon sa kapangyarihan yan, dahil siguradong natutuwa mismo ang sumpa. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko habang hindi pa huli ang lahat. Habang hindi pa dumarating ang nasa pangitain natin. Salamat po sa oras niyo, Manang. Babalik na po ako sa kampo. Nagdire-diretso na lang ang binatang sundalo kaya napabuntong hininga na lang ang matandang babaeng babaylan. Pagdating ni Robin sa barracks ay hindi na tuloy maalis sa isip niya ang tungkol sa pangitain. Hindi niya kasi inakala na makikita niya mismo ang sariling kamatayan. Siguro, tama nga si Manang Siaming. Dapat isuko ko na lang ang paggamit ng agimat na to. Huwag kang tanga, Robin! Isipin mong mabuti. Kaya ipinakita sa iyo ang pangitain para maiwasan mo ito. Hindi mo kailangang maniwala sa mga sinasabi ng walang kwentang babaylan na yon. Hindi mo kailangang isuko ang agimat sa taong hindi naman marunong gumamit ng kapangyarihan nito. Ang agimat na matampusa ay nakalanlang sa inyong pamilya. Tanging kayo lang ang nakakagamit nito. Wala itong bisa sa ibang hindi nyo kadugo. Kaya sayang lang kung mapupunta sa kanya ang kapangyarihan ko. Mamamatay pa rin ang marami sa mga taga-baryo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Anong mapapala ko sa pagsisinungaling? Sa halip na isipin kung paano isuko ang agimat sa rebeldeng yon, isipin mo na kapag ginamit mo ang agimat, maraming buhay ang maililigtas mo. Diyan ka na nga muna.
dahil naiinis ako sa katangahan mo. Mag-isip-isip ka!